Movie Recap Tagalog here. Si John Jay ay isang tusong manloloko na parang isang salamangkero ang daling. Kasama niya sina Namdoo at Tayo. Para sa susunod nilang plano, nagpanggap si John Jay bilang isang piskal at niloko ang ina ng isang mayamang suspect upang makuha ang malaking halaga ng pera. Pagkatapos, nagtungo si John Jay sa ibang bansa at tumuloy sa isang resort malapit sa dagat. Samantala, tinangay si Sim Chong ng dambuhalang alon at inanod sa dalampasigan malapit sa naturang resort. Doon niya nakita si John Jay. Nagsimula ang kwento sa tatlong lalaki na nagpanggap na mga taga-kumpuni ng elevator ang sumalakay sa $1 trilyong na korporasyon. Ngunit pagkapasok pa lamang nila, hinarang na agad sila ng gwardiya. Ang lalaking nasa unahan ay gumamit lamang ng isang tingin. Binuksan niya ang lighter na hawak at agad na nahipnotismo ang gwardiya. Pagkatapos, naghiwalay sa dalawang direksyon ang tatlong magnanakaw. Ang pinuno ng grupo at ang kanyang kasama, na nakapanggap bilang mga piskal, ay madaling nakalapit sa kanilang target. Samantala, inatake ng hacker ng grupo ang sistema ng trapiko at kinontrol ang direksyon ng mga ilaw, dahilan upang mahirapan ang totoong piskal na makatawid sa kalsada. Sa kabilang panig, mabilis na inanyayahan ng kasama ang target na kumain muna sa labas. Habang sila'y papaalis, pinag-usapan nila ang tungkol sa pakikipagtulungan. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni John Jay ang isang napakagandang kapuluan sa Mediterranean. Mabilis na nahulog sa patibong ang target. Ang tatlong magnanakaw na may pera ay naghiwa-hiwalay at nagpunta sa iba't ibang destinasyon para magbakasyon. Pagkasakay pa lamang ni John Jay sa eroplano, agad siyang nagpanggap bilang isang mapormang doktor at niligawan ang flight attendant. Sinabi ng flight attendant na may nagsabi raw na mayroon pang mga sirena roon. Ayon sa alamat, halos maubos na ang mga sirena at ang mga natira ay nagtipon na lamang sa lugar na iyon. Samantala, may isang sirena ang sumisid ng malalim sa dagat upang sundan ang isang kumikislap na bagay. Isa pala itong jade bracelet. Lumitaw si Sim Chong sa ibabaw ng tubig. Tiningnan niya ito sa ilalim ng sikat ng araw upang masilayan ng malinaw. Samantala, dumating na si John Jay at mag-isang naupo sa tabing dagat. Biglang lumindol ang dagat. Ang pagsabog ng bulkan ay yumanig sa buong karagatan at nadamay si Sim Chong. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay at inanod siya ng mga alon patungo sa dalampasigan. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nasilayan ni Sim Chong ang mundo ng tao, agad siyang naakit sa mga bagay na nakikita sa kanyang paligid. Nagulat si Sim Chong at napatingin sa ibaba, ngunit hindi niya nakita ang kanyang buntot. Sa halip, mayroon na siyang mahahaba at makikinis na mapuputing mga binti. Nang tumalon siyang muli sa tubig, agad ding bumalik ang kanyang buntot na parang isda. Noong mga panahong iyon, nagising si John Jay at lumabas upang magpalamig. Nang bumalik siya sa kama upang ipagpatuloy ang pagtulog, bigla siyang nagising dahil sa isang malakas na ingay. Pumasok si John Jay sa silid at wala siyang nakita kundi mga nagkalat na damit. Habang inaayos niya ang mga ito, lumitaw ang isang pares ng mga binti mula sa aparador. Buong tapang na nilapitan nito ni John Jay at natuklasang isang babae pala ang nandoon. Nakita niyang suot ng babae ang paborito niyang kamiseta kaya nagalit siya. Nakita yon ni Sim Chong at agad siyang nagdepensa sa sarili. Hindi na iwasan ni John Jay na yugyugin ng malakas si Sim Chong. Sa paglingon ni Sim Chong, nasilayan niya ang kanyang bayang dagat sa labas. Dahil sa sobrang tuwa, agad niyang nais tumakbo palabas. Ngunit bumangga siya sa salamin at nawalan ng malay. Sinamantala ni John Jay ang pagkakataon upang tawagin ang pulisya at itali si Sim Chong. Nang mapansin niyang mahigpit ang pagkakakuyom ng kamay ni Sim Chong, inakala ni John Jay na ninakaw nito ang kanyang mga gamit. Kaya't ginamit niya ang puwersa upang sa pilitang makuha ang nakatagong seresa. Agad na nawalan ng malay si John Jay. Dumating agad ang pulis upang dalhin si Sim Chong. Doon lamang nakaramdam ng ginhawa si John Jay habang nakahiga sa sofa at naglalaro ng cellphone. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Sim Chong na may suot na jade bracelet, siya'y natigilan. Sa daan patungong himpilan ng pulisya, dinala si Sim Chong sa isang kakaibang mundo. Mabilis namang tinawagan ni John Jay ang kanyang katulong na si Namdoo upang ipa-appraise ang pulseras. Samantala, nakipagtagpo naman si John Jay sa flight attendant. Habang sila'y naglalambingan, dumating ang resulta mula kay Namdoo. Hindi niya inasahan na ang halaga ng pulseras ay higit sa 6 billion won. Kaya't dali-dali siyang nagtungo sa presinto upang piyansahan si Sim Chong. Lubos na nag-iba ang asal ni John Jay mula kaninang umaga. Siya na mismo ang nag-abot ng kamay at humingi ng paumanhin. Ngunit hindi na unawaan ni Sim Chong ang katapatan nito. Nang tatangkain na ni John Jay na kunin ang pulseras, itinaas ni Sim Chong ang kamao, dahilan upang medyo kabahan si John Jay. Alam niyang hindi basta-bastang maloloko si Sim Chong. Kaya binago niya ang kanyang plano at dinala ito sa pamimili. Ngunit nang sabihan niya si Sim Chong na subukan ang mga sapatos, tinusok lamang nito gamit ang dalawang kamay at nagsimulang sumayaw. Hindi na nakatiis si John Jay at siya na ang nagsuot ng sapatos kay Sim Chong. Sumunod, nais niyang ipasuot ang isang bestida kay Sim Chong. Ngunit ito'y ipinatong lang sa kanyang ulo at naglakad palabas. Nang makita yon, mabilis siyang hinila pabalik ni John Jay. Matapos bihisan, humanga si Sim Chong sa sarili at nagpakita ng mga nakakatawang kilos. Ngunit nang lumabas siya, hindi na niya makita si John Jay. Kaya naglibot na lamang siyang mag-isa. Pagbalik ni John Jay, hindi na niya makita si Sim Chong. Nalito siya at hinanap ito sa paligid. Nang makita niyang nakaupo sa isang sulok na kumakain ng candy, napagalitan niya ito. Sunod, inanyayahan niya si Sim Chong na kumain. Ngunit mas gusto nitong isubo ang pagkain gamit ang kamay kaysa gumamit ng chopsticks. Sobrang dami rin nitong nakakain. Kayang ubusin ni Sim Chong ang 10 malaking plato ng pagkain sa isang upuan.
Pati dalawang cake, sabay na kinain gamit ang magkabilang kamay. Nang maramdaman ni John Jay na dumating na ang pagkakataon, kumilos na siya. Pinalitan niya ang 6 na bilyong kwintas ng isang kumikislap na peking bato. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang nais, nilinlang niya si Sim Chong at iniwan ito sa isang mataong lugar, sinabihang maghintay na lamang doon. Kahit alam ni John Jay na hindi na siya babalik, nanatiling nakaupo si Sim Chong na inosenteng naghihintay. Samantala, abala si John Jay sa pag-impake upang lumisan. Naghintay si Sim Chong hanggang sa magsara ang buong mall. Habang nagmamaneho si John Jay, nang tumigil siya sa stoplight, bigla niyang naalala ang mga kalokohan ni Sim Chong. Kahit siya'y itinaboy at pinahiya, nanatili pa rin itong naghihintay. Sa huli, bumalik si John Jay at hinawakan ang kamay ni Sim Chong. Kahit nagpaalam siya rito, pinasakay pa rin niya ito sa sasakyan. Nang tanungin niya kung uwi ba ito o pupunta sa hotel, wala siyang nagawa. Kaya dinala niya si Sim Chong sa kanyang silid. Nang buksan ang mga ilaw, napakaganda ng paligid at unti-unting lumitaw ang karangyaan. Lubhang namangha si Sim Chong. Habang nagre-relax si John Jay sa harap ng computer, biglang sumugod mula sa likuran si Sim Chong. Dahil iyon ang unang beses na makakita siya ng makabagong computer, agad niya itong hinawakan at nyugyog, iniisip na baka may mahulog. Tuwang-tuwa siyang tuklasin ito at pinanood lahat ng pelikulang nasa loob. Kinabukasan, hindi inasahan ni John Jay na nagpuuyat ito ng buong magdamag sa panonood. Nang kunin niya ang computer, ayaw pa nitong ibigay. Biglang tumawag si Namdu upang ibalita na galit na ang grupo ni Moon Jong at kumikilos na. Si John Jay ang kanilang target. Walang alinlangan itong ibinaba ang telepono at nag-empake. Makalipas ang wala pang 1 minuto, bumalik siya. Dumating na ang mga gangster at hinahanap siya sa lahat ng sulok. Nang matagpuan nila ang silid ni John Jay at sumugod, bomba lamang na may timer ang kanilang nadatnan. Nang magsipaghiga sila sa takot, natuklasang peke lamang iyon. Nakatakas na pala sina John Jay at Sim Chong. Ngunit hinahabol sila ng mga tauhan sa kanilang likuran. Nang umakyat sila sa gusali, inabutan sila. Kahit tumatakbo, animoy magkasintahan lamang silang naglalakad sa isang magandang araw. Nang mabawasan nila ang karamihan sa mga humahabol, bumaba sila sa hagdan ngunit hinarang ng dagdag na kalaban. Inutusan ni John Jay si Sim Chong na magtago sa isang sulok. Pagkatapos, mag-isa niyang pinabagsak ang 3 malalaking siga. Samantala, pinatumba ni Sim Chong ang buong pangkat sa kanyang likuran. Sumugod siya na parang isang bihasang boksingera. Lahat ng natutunan ni Sim Chong mula sa computer ay agad niyang naipamalas, kaya't madali para sa kanya ang harapin ang bawat isa. Sa kasamaang palad, may mga baril ang mga siga. Kinuha ni John Jay ang kanyang lighter upang hipnotisin sila. Ngunit matibay ang loob ng kanilang pinuno. Nahuli rin sa huli si John Jay. Hindi inaasahan, hinabol sila ni Sim Chong gamit ang bisikleta. Mas mabilis pang tumakbo ang bisikleta ni Sim Chong kaysa sa isang sasakyan. Nang makita ng mga siga na hinarang ni Sim Chong ang daan, sumugod sila ngunit nasabat ni John Jay. Ipinaharurot ni John Jay ang kanyang kotse at sinagasaan ang isang telephone booth, saka tumalon palabas upang tumakas. Nang umabot sila sa hardin na parang maze, nagsimula silang maghabulan at magtago. Sa oras na yon, natuklasan sina Sim Chong at John Jay. Walang pag-aatubili, sumugod si Sim Chong at pinailang lang ang bawat isa sa ere. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni John Jay at agad siyang inilabas sa pasukan. Lubos na namangha si John Jay at pinuri si Sim Chong. Dahil nawala ang kanyang card at telepono, kinailangan niyang humingi ng tulong sa isang kaibigan na malapit lang. Matapos makontak ang kaibigan, nagtungo sina John Jay at Sim Chong sa simbahan. Pagpasok nila, nakipagkunwari agad si John Jay at ang kanyang kaibigan bilang isang maamong monghe. Ipinakilala pa ni John Jay si Sim Chong bilang kanyang asawa. Dahil sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas, hindi nakakapagsalita si Sim Chong. Nang bumuka siya ng bibig upang bumati, ikinahiya ito ni John Jay. Lumabas na hindi nga talaga siya nakakapagsalita noon. Ngunit simula pa kahapon, dahil sa pagsasanay gamit ang computer, naging bihasa na si Sim Chong sa wika ng tao. Pagkatapos ay tumugtog si John Jay ng isang awit sa simbahan na siyang nakatulong sa kaibigan niyang pari upang makalikom ng maraming donasyon. Kinagabihan, pinabalik ng obispo sina Sim Chong at John Jay sa kanilang tinutuluyan. Doon, naging mausisa siya sa mga salitang puno ng pag-ibig sa kanta ni John Jay. Kinaumagahan, nagpaalam si John Jay sa kanyang kaibigan. Ibinigay ang donasyon sa mga batang mahihirap, saka dinala niya si Sim Chong sa isang lugar na tinatawag na dulo ng mundo. Ikinuwento ni John Jay na dito iniwan siya ng kanyang ina nang walang paalam. Simula noon, labis niyang kinasuklaman ang pag-alis ng hindi nagpapaalam. Doon natuklasan ni Sim Chong ang mensahe ng kanyang ina. Nang mabasa ito ni John Jay, unti-unti niyang nakayanan ang kanyang kalungkutan. Ngunit biglang lumitaw ang mga siga. May hawak ng baril si John Jay. Ngunit nang kaharapin niya ang buong grupo na armado ng AK gun, mabilis siyang tumakbo. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa maipit silang dalawa sa dalampasigan. Ngunit hindi nag-atubili si Sim Chong. Hinawakan niya ang kamay ni John Jay at tumalon sila sa malalim na karagatan. Sa gitna ng malawak na tubig, nagbagong anyo si Sim Chong bilang sirena at lumangway patungo kay John Jay. Lahat ng alaala niya ay sumagi sa isipan nito. Naghalikan sina Sim Chong at John Jay. Ngunit dahil nais ni Sim Chong na itago ang kanyang tunay na pagkatao, hinalikan niya si John Jay upang burahin ang kanyang alaala. Pagkagising ni John Jay, napagtanto niyang ang lahat ng mga alaala niya noon ay kanya pa rin. Tanging ang 6 billion won na pulseras ang naiwan. Ito ang tulay na nagdugtong upang mahulog sila sa pag-ibig. Agad na bumalik si John Jay sa Seoul.
Samantala, nasa ilalim ng dagat si Sim Chong at tinititigan ng may pananabik ang eroplanong sinasakyan niya. Pagdating niya, nalaman niyang nawalan ng komunikasyon ang kanyang katulong. Ngunit nakita niyang palabas na ng bahay si Namdu. Nabaliw si John Jay at agad na sinakal ang kanyang kalaban. Doon niya natuklasan na inakala ng grupo ni Mon Jung na patay na siya. Kaya ang hinabol nila ay ang kanyang mga kasama. Dahil sina Namdu at Tai-o ay tinutugis, napilitan silang magtago sa bahay ni John Jay. Nang tanungin ni Namdu ang tungkol sa bracelet na nagkakahalaga ng 6 bilyon, wala siyang alam. Samantala, nagpaalam si Sim Chong sa kanyang mga kapatid at nagsimulang hanapin ang kanyang prinsipe. Kinagabihan, tumingala siya sa buwan at inalala ang sinabi ni John Jay, dadalhin siya nito sa Seoul at magkasama silang manonood ng paputok sa Ilog Han. Kaya't lumanggoy si Sim Chong ng diretsyo patungong Seoul. Pagkalipas ng 3 buwan, may mga lalaking nag-inuman sa gitna ng dagat nang biglang may babaeng lumitaw mula sa tubig. Nagtanong ito ng direksyon papuntang Seoul na labis nilang ikinagulo. Pagkaraan ng ilang araw ng walang tigil na paglangoy, mula Spain ay nakarating si Sim Chong sa Jeju Island. Noon ay may mga voluntaryong nangongolekta ng basura sa tabing dagat. Nang makita nilang lumitaw si Sim Chong mula sa dagat, nilapitan niya ang mga ito at nagtanong ng direksyon papuntang Seoul. Nagkataon namang balak din nilang pumunta roon, kaya't buong bait nila siyang isinama. Nang makababa ng sasakyan si Sim Chong at tumayo sa gitna ng mataong lugar, labis siyang namangha sa tanawin sa kanyang harapan. Sa kanyang paglalakad, lahat ng nakasalubong niya ay tinatanong niya ang tungkol kay John Jay. Dahil ilang araw nang hindi kumakain si Sim Chong, nag-crave siya ng fish cake. Ngunit wala siyang pera. Kaya't pinagalitan at pinalayas siya ng may-ari. Hindi niya alam na dumaan lang doon si John Jay. Habang naglalakad si Sim Chong sa lansangan, nasalubong niya ang isang grupo ng mga estudyanteng ninanakawan ang isang babae para kunin ang pera nito. Matapos niya itong malaman, agad niyang ipinamalas ang kanyang natutunan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makatagpo ulit ng mga babaeng estudyante na nang-aapi ng iba. Nilapitan niya ang mga ito upang sawayin, ngunit nabigo. Kaya kinailangan niyang gumulong ng dyaryo at gamitin iyon bilang panakot. Nang makita yon, nagsitakbo palayo ang mga babae. Ang pinuno ng grupo ay tinawag ng kanyang ina upang pagsabihan. Ang pangalan ng inang iyon ay si Jinha. Pinangaralan niya ang kanyang anak bago siya pumasok sa elevator. Malapit doon, namumulot si Sim Chong ng mga lumang gamit at napili niya ang isang coat. Isang pulubi ang tumulong kay Sim Chong. Ginamit niya ang perang ibinigay upang makasakay ng bus papunta sa 63 Building, ang lugar na binanggit ni John Jay para manood ng paputok. Sa kasamaang palad, naligaw si Sim Chong sa aquarium. Nang makaramdam siya ng gutom at makakita ng kumpol ng mga isdang lumalangoy, masaya siyang tumalon sa tubig upang lumangoy. Kinabukasan ay kaarawan ni John Jay. Inutusan ni CA ang kasambahay na si Yuran na magluto ng masarap na handa at dalhin ito sa kanya. Masiglang inayos ni CA ang pagkain sa mesa. Hindi makatanggi si John Jay kaya tinikman niya ito. Hindi inaasahan, pamilyar ang lasa. Naalala niya ang sabaw na niluluto ng kanyang ina. Samantala, masuyong tinititigan ni Yuran ang larawan kasama ang kanyang anak noong dinala niya ito sa aquarium. Naalala rin yon ni John Jay at bumalik siya roon. Si Sim Chong naman ay nabusog ng husto at muling nakatulog. Nadiskubre siya ng mga staff at nagsimulang hanapin. Nang makita siya ng mga bisita, namangha sila sa kanyang kagandahan. Inakala nilang isa siyang sirena kaya't kinuhanan siya ng litrato. Biglang lumitaw ang anyo ni John Jay sa gitna ng karamihan. Agad na lumangoy si Sim Chong patungo sa kanya at tinawag siya. Ngunit hindi siya narinig. Isang salamin lang ang pagitan nila, ngunit bakit hindi siya makilala ni John Jay? Noon, nadiskubre na rin si Sim Chong ng mga staff. Inisip nilang isa siyang espiya kaya't hinabol siya. Biglang nakatanggap si John Jay ng mensahe mula sa kaibigan niya sa Spain. Naroon ang litrato ni John Jay kasama ang isang babae. Nang palakihin niya ito, natuklasan niyang ito ang babaeng nakita niya kanina. Agad na bumalik si John Jay upang hanapin si Sim Chong. Muling nagtagpo ang dalawa. Habang dahan-dahang lumalapit si John Jay, hindi napigilan ni Sim Chong ang mapaluha at maalala ang araw na yon. Ibinigay ni Sim Chong kay John Jay ang isang pulseras dahil alam niyang gusto niya ito. Inamin din niya ang kanyang nararamdaman at nangakong hahanapin siya. Pagkatapos, napilitan siyang umalis. Noong nakaraan, nagulat ang isang gwardiya sa alkalde ng distrito tungkol sa isang kakaibang nakawan sa mga baryo sa tabi ng ilog kagabi. Ang mga damit at sapatos na nakasampay ay biglang naglaho. Sa lugar na yon, lumitaw ang isang bihirang perlas. Nang matanggap ng opisyal ang balitang ito, agad niyang nalaman na gawa ito ng isang sirena. Labis na natuwa ang kasambahay na si Hong Jiang nang marinig ito. Iniutos ng opisyal na hanapin at patayin ang sirena. Nais niyang pigilan itong makatagpo ang alkalde ng distrito. Ipinakalat ni Hong Jiang ang maling sabi-sabi na ang lahat ng kamakailang kalamidad ay sanhi ng sirena. At ganoon nga ang nangyari. Tulad ng inaasahan ng opisyal, natakot ang mga mamamayan at nag-alsa. Hiniling nilang patayin ng alkalde ang sirena upang mawala ang kapahamakan. Nang malaman ni Damryong na pupuntahan siya ni Sewa, lagi niyang naaalala ang pangako nilang magkikita sa isang araw ng nyebe. Kahit pinakiusapan siya ng kanyang nakatatandang kapatid, sumakay pa rin siya ng kabayo patungo sa kanilang tagpuan. Sa ilalim ng banayad na nyebe, naghihintay nga si Sewa kay Damryong. Ngunit 3 nakaitim na mamamatay tao ang dumating. Sinimulan nilang atakehin ayon sa utos ng opisyal. Ngunit agad itong nasalag ni Damryong. Matapos saksakin ng isa, mabilis na inikot ni Damryong ang kanyang espada at tumingin kay Sewa. Sa kasalukuyan, naabutan na ng mga staff si Sim Chong.
Sa kabutihang palad, nagpanggap si John Jay bilang pulis at matagumpay niyang nailabas si Sim Chong sa ibang lugar. Agad siyang nagtanong kay Sim Chong kung kilala ba siya nito. Bakit sila nagtagpo at ano ang pangalan niya? Kahit paulit-ulit siyang magtanong, nanahimik lamang si Sim Chong kaya't wala siyang nagawa. Sa labas, hinawakan ni John Jay ang kamay ni Sim Chong upang patuloy siyang tanungin, ngunit tumanggi pa rin itong sumagot. Nang umalis si John Jay, sinundan siya ni Sim Chong. Sa kasamaang palad, dumaan ang isang truck at nawala sa kanyang paningin si John Jay. Naghanap siya hanggang sa makasalubong ang isang manloloko na tangkang dalhin siya. Ngunit muling lumitaw si John Jay. Hindi inaasahan ng manloloko na may mas mabangis kaysa sa kanya. Isang tulak lang ni John Jay ay napasakamay na niya ang pitaka ng kalaban. Wala nang nagawa ang manloloko kundi umalis. Pagkatapos, magkasamang naglakad sina Sim Chong at John Jay sa tabing iloghan. Biglang sumabog sa langit ang mga paputok. Hindi alam ni Sim Chong at agad niyang niyakap ng mahigpit si John Jay, inakala niyang ito'y putok ng baril. Nang makita ni John Jay na natatakot siya, marahan niyang sinabi kay Sim Chong na magtiwala at imulat ang kanyang mga mata. Nang matanto ni Sim Chong na paputok lamang iyon, naalala niya ang kanilang pangako at masayang pinagmasdan ito kasama si John Jay. Matapos ang paputok, nais pa ring sumama ni Sim Chong, ngunit hindi siya pinayagan ni John Jay. Sa huli, pumayag din siya. Samantala, si CA ay nasa silid pananaliksik at pinag-aralan ang mahiwagang sinaunang banga. Bagamat yari ito noong panahon ng Joseon, moderno ang mga disenyo nito. Laking gulat ni Namdu at Tayo nang makita nilang may dalang babae si John Jay sa unang pagkakataon. Matapos ipagluto ni John Jay ng noodles si Sim Chong, inilabas niya ang pulseras at tinanong siya tungkol dito. Sa pagkakataong ito, inamin ni Sim Chong na siya ang nagbigay nito. Ngunit hindi naniwala si John Jay at tinanong kung bakit wala siyang naaalala tungkol sa kanya. Napayuko lamang si Sim Chong at nanahimik. Nang mapansin niyang lahat ay may pangalan, hiniling ni Sim Chong kay John Jay na bigyan din siya ng pangalan. Dahil tinamad mag-isip si John Jay, tinawag niya itong boba. Hindi inaasahan, natuwa talaga si Sim Chong sa pangalang iyon. Masayang ipinakita ni Sim Chong ito kay Tayo na wala nang nagawa kundi mapailing. Dumaan si CA sa bahay ni John Jay upang batiin siya sa kanyang karawan. Mabagal na lumapit si Sim Chong, nag-cruise ang mga braso, masamang tumitig kay CA at bumati. Nang makita ni Sim Chong ang kaakit-akit na cake, susubukan na sana niyang kainin ito, ngunit pinigilan siya ni John Jay. Nang mapansin ni Sim Chong na napakabanayad ng kilos ni CA, ginaya niya ito. Nang bumalik si CA, agad niyang hinila si Namdu upang tanungin tungkol kay Sim Chong. Nang marinig ni CA na mananatili si Sim Chong doon ng ilang araw, agad siyang nagalit. Inutusan niya si Namdu na bantayan si Sim Chong. Matapos maligo si Sim Chong, dinala siya ni John Jay sa attic sa itaas ng kanyang silid upang doon matulog. Habang namimili si John Jay, napatingin siya nang hindi inaasahan sa seksyon ng mga paninda ng kababaihan. Biglang sumulpot ang maliliit na alaala sa kanyang isipan. Pauwi na siya nang tawagan siya bigla ni Namdu. Sinabi ni Namdu na itigil agad ni John Jay ang sasakyan. Nang tumingin si John Jay sa unahan, nadiskubre niyang may mga pulis doon. Ipinaliwanag ni Namdu na kamakailan lamang ay pinatay ang kanilang kapitbahay. Kaya't iniimbestigahan ng pulis na si Hong ang kaso. Isa siyang opisyal na matagal nang gustong ipakulong si John Jay. Ngunit sa sandaling iyon, ang iniisip lamang ni John Jay ay si Sim Chong na nag-iisa sa bahay. Napakadelikado ng sitwasyon. Nanonood si Sim Chong ng pelikula nang biglang tumunog ang doorbell. Ang pumatok ay si Madeyang, ang mamamatay. Habang kinukumbinsi ni Madeyang si Sim Chong na papasukin siya, dumating si John Jay ng eksakto sa oras. Samantala, nakalabas si Deyang nang dumating ang ibang mga pulis. Nagpapasa ng papeles si John Jay nang dumating ang pulis na si Hong. Nang malapit na siyang mabisto, mabilis na nagulat ng peking kaso si Namdu upang mailigtas siya. Nang malaman ni Sim Chong na nasugatan si John Jay, labis siyang nag-alala. Ngunit nanatiling galit si John Jay. Mariin niyang pinaalalahanan si Sim Chong na huwag pagbuksan ng pinto ang mga estranghero sapagkat mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga pating. Palihim namang nakipag-ugnayan si Shohei kay Deyang. Inutusan niya itong agad na alisin sa landas si John Jay. Hindi niya alam, narinig ito ni Chiyon. Nagkunwari si Chiyon na humiling sa kanyang ina na ipagluto siya ng cake. Pagkatapos, palihim niyang binasa ang mga text message ni Deyang. Sadya niyang inihulog ang kanyang telepono sa tubig. Dahil dito, hindi na nabasa ni Shohei ang mga mensahe. Kinaumagahan, nagtungo si CA sa bahay ni John Jay. Tumanggi si Sim Chong na buksan ang gate. Pagkatapos, sinadya niyang bitawan ang kamay niya kaya't nahulog si CA. Nang malaman ni CA na magkasama sina Sim Chong at John Jay kagabi, agad niyang ipinahayag ang kanyang pagmamayari. Buong yabang niyang sinabi na siya at si John Jay ay magpapakasal at mamumuhay ng masaya. Dahil sa galit, kinagat ni Sim Chong ang daliri ni CA at hindi ito binitiwan. Habang inihatid ni John Jay si CA upang sumakay ng taxi, nanonood naman ng TV si Sim Chong at nalaman na kapag ang isang magkasintahan ay naghayagan ng kanilang pag-ibig sa unang araw ng Niebe, sila ay magiging masaya magpakailanman. Nang marinig ni Sim Chong na parating na si John Jay, dali-dali siyang umakyat. Bigla niyang naamoy ang masarap na pagkain at lumabas sa balkonahe. Nag-ihaw si John Jay ng karne at tinawag si Sim Chong upang kumain. Pagkatapos, inalok siya ng tsaa. Ipinahiram din ni John Jay ang kanyang telepono at itinuro kung paano siya tawagan. Ibinigay din ni John Jay kay Sim Chong ang isang bus ticket at sinabing umalis na siya. Alam ni Sim Chong na hindi siya maaaring manatili, kaya't humiling siya ng isang pangako na magkikita sila sa unang araw ng Niebe sa Namsan Tower. Wala nang nagawa si John Jay kundi payagan siyang umalis.
Ngunit pagkakaalis ni Sim Chong, agad niyang binuksan ang GPS upang subaybayan kung saan ito pupunta at ano ang gagawin. Sa daan, tumigil si Sim Chong upang magpahayag ng kanyang damdamin sa mga isda. Dahil sa kagustuhan niyang mabuhay at makasama ang isang tao, nilangoy ni Sim Chong ang libu-libong kilometro upang makarating dito. Ngunit sa huli, siya ay walang awang pinalayas ng taong kanyang minahal. Kinabukasan, nang buksan ni John Jay ang GPS, nakita niyang nasa Gangnam si Sim Chong. Sinundan ni John Jay ang GPS at laking gulat niyang makita si Sim Chong na nagtatrabaho at namimigay ng flyers. Ngunit walang tumatanggap ng mga ito. Kaya't pinagalitan siya ng husto ng kanyang amo. Nainis si John Jay at tinawagan ang mga pulis upang ipatanggal ang kanyang sasakyan. Pagkaraan, biglang dumagsa ang maraming estudyante upang kumuha ng flyers. Lumabas na lahat sila ay inupahan ni John Jay. Masyadong malamig ang panahon sa labas. Nang magutom si Sim Chong, may isang babae na nagbigay sa kanya ng fish cake. Isinuot din nito ang isang scarf sa liig ni Sim Chong, bagay na labis niyang ipinagpasalamat. Ngunit pagkatapos, tinanggap ng babae ang bayad mula kay John Jay. Dahil umuulan, napilitang maghanap ng masisilungan si Sim Chong. Samantala, iniulat sa balita na sa araw na yon darating ang unang nyebe ng panahon. Isang batang babae ang nagpakita kay Sim Chong ng pinakamabilis na daan papuntang Namsan. Nakabalot ng makakapal na damit si John Jay upang pumunta roon. Nang makarating siya sa hintuan ng bus, agad namang naglakad si Sim Chong papuntang Namsan. Katatapos lang dumaan ng kotse ni John Jay nang biglang tumawid si Sim Chong. Sa hindi inaasahan, nabundol siya ng sasakyan at nawalan ng malay. Ang bumaba mula sa kotse ay si Chion. Walang kaalam-alam si John Jay na naaksidente si Sim Chong. Dumiretso siya sa lugar ng kanilang tagpuan at naghintay sa ilalim ng unang nyebe ng panahon. Samantala, dinala naman si Sim Chong sa ospital. Matagal na naghintay si John Jay ngunit hindi dumating si Sim Chong kaya't nagpa siya siyang umuwi. Sa daan, nakita niya ang flyer at telepono ni Sim Chong. Agad niyang naramdaman na may masamang nangyari. Kasabay nito, naalala rin ni John Jay ang mga alaala nila ni Sim Chong. Labis siyang nag-alala at nagtakbo sa iba't ibang ospital upang hanapin siya. Sa pang-10 ospital, doon na niya natagpuan si Sim Chong. Masakit ang kanyang loob nang makita si Sim Chong na puno ng sugat. Nang hawakan niya ito, naramdaman niyang malamig ang katawan nito. Nagulat si John Jay at agad na tumawag ng tulong. Nagpanik ang nurse at tinawag ang doktor dahil 29 degrees na lang ang temperatura ng katawan ni Sim Chong. Muling sinuri ng doktor at agad nagsagawa ng cardiopulmonary shock. Nang maging tuwid na linya na lamang ang tibok ng puso ni Sim Chong, labis ang kaguluhan ng damdamin ni John Jay. Ngunit biglang naganap ang isang himala. Dumilat si Sim Chong at nakita niyang mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni John Jay. Alam ni Sim Chong na nag-aalala si John Jay para sa kanya, kaya't siya'y natuwa. Dumating din si Namdu at Tayo. Tinanong ni Namdu ang lagay ni Sim Chong bago sila nag-asikaso ng mga papeles para sa pagpapa-ospital niya. Samantala, ginagawa ni Chion ang mga papeles ukol sa pananagutan sa aksidente kasama ang pulis. Paglabas ni John Jay, nagtagpo sila. Tinanong ni John Jay kung si Chion ba ang nakabangga kay Sim Chong. Sabi ni Chion, aksidente lang yon. Noong nakaraan, nang mabasag ni Chion ang litrato ng pamilya ni John Jay, sinabi rin niyang aksidente lang yon. At sa halip na sisihin siya, pinatapon pa ng ama ni John Jay ang litrato. Alam ni John Jay na hindi ito simpleng aksidente. Ang paniwala niya, sinusundan siya ni Chion. At siya rin ang sumaksak kay Sim Chong. Paalis na sana si John Jay nang tawagan siya ng kanyang ama. Nag-aalala itong nagtanong kay Chion. Pagkatapos, magkasama silang umuwi. Nasilayan na lamang sila ni John Jay mula sa malayo. Inilipat si Sim Chong sa dormitoryo. Sa oras ng kainan, may kanya-kanyang bahagi ang lahat. Ngunit hindi pinakain si Sim Chong dahil kailangang mag-ayuno para sa operasyon. Nainis siya at tinawagan si John Jay upang magreklamo. Kahit natatawa si John Jay, pinanatili pa rin niyang maging istrikto. Sinabi niyang matulog na si Sim Chong, ngunit siya ay tumawag pa sa doktor upang pagalitan ito. Kinabukasan, nagpunta si John Jay upang tingnan kung pinakain na si Sim Chong. Nang makita niya itong kumakain ng noodles, natuwa siya. Kumakain si Sim Chong ng saging habang nasa wheelchair nang makita niya ang isang babaeng humihingi ng hustisya para sa kanyang anak na namatay. Dumating ang kotse ng Vice President. Bumaba siya at sinabihan ang tauhan na paalisin ang babae. Hindi na kayanan ni Sim Chong ang tanawin. Sumugod siya, sumigaw at sinipa ito, dahilan upang tumilapon siya palayo. Wala nang nagawa ang doktor matapos mapanood ang video. Kinumpirma ng doktor na kagabi lamang nabalian ng paa si Sim Chong, ngunit hindi naniwala ang Vice President. Iginiit niyang kakasuhan ito at ipapakulong. Nang umalis si Sim Chong, muling nakita ang babae. Nagpasalamat ito at humingi ng paumanhin sa abala. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang anak at humagulgol. Nang makita ni Sim Chong ang kanyang paghihirap, nagpasya siyang gamitin ang kakayahan upang burahin ang mga alaala nito tungkol sa anak. Ngunit nang maalala ng babae ang bawat sandali kasama ang anak, hindi niya kinayang kalimutan ang mga magagandang alaala. Pinili niyang magpatuloy sa pagdurusa at tinanggihan ang kabutihan ni Sim Chong. Nanlaki ang mga mata ni John Jay at ng kanyang mga kasama matapos mapanood ang video tungkol kay Sim Chong. Nag-alala si Namdu dahil pinalalaki ng Vice President ang issue. Desidido itong magsampa ng kaso laban kay Sim Chong. Dahil nasa bakasyon sa Hawaii ang direktor ng ospital, ang anak nitong si William ang papalit. Sa pagkakataong ito, nagdisguise si John Jay bilang si William at pumasok sa ospital. Nagkunwari siyang lobat ang kanyang telepono at nanghiram ng cellphone ng Vice President upang tawagan ang direktor.
Pagkatapos, mabilis niyang ipinalit sa ibang telepono. Samantala, binabantayan ni Namdoo si William sa paliparan bago siya ipasyal sa Seoul. Habang iniikot nila si John Jay, lihim namang nag-hack si Tae-o upang kopyahin ang mga dokumento. Nakuha nila ang sapat na ebidensya ng mga krimen ng Vice President. Sa huli, ginamit ito ni John Jay upang takutin siya. Ngayon, hindi na pera ang habol ni John Jay. Dalawa ang kondisyon niya sa Vice President. Una, kailangan itong bawiin ang kaso laban kay Sim Chong. Pangalawa, kailangang humingi ng tawad ang Deputy Director sa Guardia. Kailangan din niyang ilabas ang ebidensya na ang pagkamatay ng anak ng babae ay sanhi ng isang pagkakamaling medikal. Nangako ang Deputy Director na sasagutin ang lahat at magbibigay ng kabayaran. Labis itong ikinatuwa ng babae at siya'y napaluha. Pagkalipas ng ilang araw sa ospital, itinuring ni Sim Chong na para na rin niyang tahanan iyon. Nang makita ng doktor na tuluyan na siyang gumaling, iminungkahi nitong maaari na siyang umuwi. Ngunit inisip ni Sim Chong na pinaalis siya. Dahil sobra siyang kumain, sinundo siya ni John Jay at dinala pa uwi, bagay na labis niyang ikinatuwa. At dahil alam ni John Jay na gusto ni Sim Chong ang unang nyebe ng panahon, dinala niya ito sa lugar na may artipisyal na nyebe. Habang naghihintay si John Jay kay Sim Chong, lumabas ito na may bagong anyo na labis niyang ikinabighani. Nang palitan ni John Jay ang sapatos ni Sim Chong, may lumitaw na malabong alaala sa kanyang isipan. Ngunit inisip niya na iyon ay isang ilusyon lamang. Habang tinuturuan ni John Jay si Sim Chong na mag-ski, dumaan ito sa tabi niya ngunit hindi marunong huminto. Kaya't napilitan si John Jay na habulin at saluhin siya. Pareho silang gumulong ng ilang beses at pagkatapos ay humalakhak habang nakahiga. Sa sandaling iyon, hiniling ni John Jay kay Sim Chong na sabihin ang mahal kita, bilang kumpirmasyon. Parang tumigil ang lahat ng nasa paligid at silang dalawa lamang ang naiwan. Nang sabihin iyon ni John Jay, inisip ni Sim Chong na totoo ang kanyang sinasabi kaya't labis siyang natuwa. Agad namang tinanong ni Sim Chong si John Jay kung siya ba ay sumuko na. Sinabi niya na may isang tao sa Spain ang nagsabi sa kanya ng mga salitang iyon. Para kay John Jay, puro kalokohan lamang ang sinabi ng taong iyon. Ikinuwento ni Sim Chong na hawak siya ng taong iyon habang may payong, hinawakan ang kanyang kamay at ipinagluto siya ng noodles. Hindi alam ni John Jay na siya mismo iyon kaya't nagselos siya. Dahil dito, nagalit si John Jay at hindi nakatulog buong gabi. Nang tawagin ni John Jay si Sim Chong upang mag-usap, natuklasan niyang kamakailan lamang ay nakikita nito ang taong iyon. Maging ang mga salitang mahal kita ay nasabi pa niya rito. Lalong nagalit si John Jay at pinatulog siya agad. Samantala, sa isang madilim na kalsada, biglang sumalpok ang isang kotse sa gilid matapos mag-swerving sa matinding bilis. Kasabay nito, nanaginip ng masama si John Jay. Ang mukha ng sugat ang tao ay hawig sa mukha ng kanyang sekretary noong bata pa, bagay na nagdulot sa kanya ng pangamba. Mabilis na nakatanggap ng balita si Iljung na naaksidente ang sekretary habang lasing na labis niyang ikinagulat. Nagbago naman ang ekspresyon ni Shohei nang marinig ang balitang iyon. Sa kabilang banda, inaaway ng mga batang kindergarten ang isang kaklase. Buhat-buhat ng pabiro ni Sim Chong ang isang batang babae, dahilan upang matakot ito. Agad siyang umuwi at nagsumbong sa kanyang ina. Dumating ang ina upang humingi ng hustisya para sa anak, ngunit napahinto siya nang makita ang kagandahan ni Sim Chong. Lubos siyang humanga sa estilo ni Sim Chong. Kinagabihan, palihim na pumasok si Namdoo sa silid ni John Jay upang hanapin ang pulseras. Nahuli siya ni John Jay at napilitang aminin na ang antigong nasa research room ni CA ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Damryong. Nagkataon na siya rin ang may-ari ng pulseras. Kung ganoon, aabot sa mahigit 6 na bilyong won ang halaga nito. Kinaumagahan, pumunta si John Jay kay Saihee upang alamin ang tungkol sa antigong binanggit ni Namdoo. Nang mahawakan ni John Jay ang banga at masilip ang guhit dito, lumitaw ang imahe ng isang sirena na lalapit upang halikan siya. Pumunta siya sa propesor upang ikonsulta ito at pinayuhan siyang sumailalim sa hypnosis. Pagpikit ng propesor at pagpitik ng daliri, sunod-sunod na alaala ng kanyang nakaraang buhay ang sumulpot sa isipan ni John Jay. Hanggang sa lumitaw ang mukha ni Sim Chong, hindi na siya nanatiling kalmado at nagising. Gayunpaman, inisip pa rin niyang pawang ilusyon lamang iyon. Bago matulog si Sim Chong, tinanong niya si John Jay kung gusto ba siya nito. Agad itong itinanggi ni John Jay. Sinabi niyang napakahirap para sa kanya na tunay na umibig dahil pakiramdam niya ay mabilis siyang magsasawa sa isang tao. Ngunit hindi iyon ang pananaw ni Sim Chong. Para kay Sim Chong, ang magmahal ay pinakamadali ngunit ang bumitiw sa taong mahal mo ang pinakamahirap. Kinaumagahan, sinimulan na niyang landiin si John Jay. Palagi siyang nakadikit kay John Jay at ayaw maghiwalay kahit saglit. Pinilit ni Sim Chong si John Jay na isama siya sa aklatan. Habang magkausap silang masaya, biglang lumapit ang isang babae at nag-abot ng papel kay John Jay. Nang buksan niya ito, nakasulat na istorbo siya at nakakaabala. Pagkaraan, nagsaliksik si John Jay tungkol sa buhay ni Damryong. Natuklasan niyang namatay ito sa edad na 27. Samantala, binisita ni Chiyon ang kanyang sekretary at nag-usisa tungkol sa aksidente. Pag-alis niya, nakatanggap si John Jay ng imbitasyon mula sa sekretary kaya't iniwan niya si Sim Chong at nagtungo roon. Sinundan niya ang address patungo sa lugar ng pulong. Nakaramdam siya ng kakaiba kaya't nagdala siya ng baril bago pumasok. Nang may makita siya, agad niyang naisip si Dae-yang. Sumunod si Dae-yang at nagkunwaring pulis papunta sa bahay ni John Jay. Maingat na inobserbahan ni John Jay ang paligid. Bigla siyang tinawagan ni Sim Chong at sinabing gusto siyang makita, bagay na lalo niyang ikinabahala. Hindi niya namalayan na nasa likod lamang niya ang panganib. Nang makita niya si Dae-yang, natakot siya at agad na nagtanong kung nasaan ang sekretary.
Ngunit hindi ito sinagot ni Dae-yang at bigla na lamang siyang umatake. Nang makita ni John Jay ang mukha ni Dae-yang, naalala niya ang mukha ng isang opisyal. Sinamantala ni Dae-yang ang pagkakataong hindi nakapaghanda si John Jay at inatake ito, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Nang malapit na siyang patayin ni Dae-yang, biglang sunod-sunod na bumusina ang mga kotse sa labas. Natakot si Dae-yang at tumakbo palayo. Lumabas na bago pumasok si John Jay, tinawagan niya si Nam-do. Pinahiling niya itong magpatawag ng maraming taxi at ipabuset ang busina, dahilan upang mailigtas siya mula sa kamatayan. Pagkatapos nito, agad sumakay si John Jay ng taxi patungong Han River. Wala silang pakialam sa mga tanong sa isa't isa. Ang iniintindi lamang nila ay ang kalagayan ng bawat isa. Nang makita ni Sim Chong na sugatan si John Jay, nagpasya siyang bitawan ang kanyang damdamin. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni John Jay. Hawak na sana niya ang kamay nito upang sabay silang umuwi nang biglang sumumpong ang kanyang sakit at siya'y nawalan ng malay. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, nagpanik si Sim Chong. Sa kanyang malay, nakatagpo ni John Jay si Dam Ryong. Sinabi ni Dam Ryong na ang kapalaran at karma ng nakaraang buhay ay muling nauulit sa buhay na ito. Nais ni Dam Ryong na protektahan ni John Jay si Sim Chong laban sa masasamang tao. Pagbalik ni John Jay sa realidad, naalala niya ang mga sinabi ni Dam Ryong. Kaya ikinuwento niya ang lahat kay Nam-do. Sa kanyang panaginip, nakita ni John Jay ang sarili bilang si Dam Ryong noong panahon ng Chosun. Inakala ni Nam-do na normal lang ito dahil minsan na rin siyang nanaginip matapos manood ng pelikula kung saan isa siyang matapang na general. Samantala, dumating ang isang delivery sa bahay ni Shohei. Sa boses pa lang, alam na niyang si Dae-yang iyon. Kaya't mabilis siyang nag-abot ng pera. Nang malaman niyang hindi nito napatay si John Jay, agad niya itong pinagalitan. Dumating naman si Chi-yeon sa oras na iyon kaya napilitan nang umalis si Dae-yang. Medyo nakapagtataka, ngunit hindi na nag-usisa pa si Chi-yeon. Sadyang binanggit ni Chi-yeon si John Jay, ngunit agad siyang pinangaralan ni Shohei na kung wala si John Jay, magiging masaya sana sila ng kanyang ina gaya ngayon. Kinabukasan, habang iniimbestigahan ng tatlo si Dae-yang, tumawag si Chi-yeon kay John Jay. Sa mga salita ni Chi-yeon, napagtanto ni John Jay na malubha ang pagkakasugat ng sekretary. Habang patungo siya sa sekretary, natuklasan niyang mag-isa lamang na lumabas si Sim Chong. Nagalit si John Jay at pinagalitan ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, sinundan niya ang lokasyon ni Sim Chong at sinalubong siya. Pagkatapos nito, agad siyang nagtungo sa ospital upang bisitahin ang sekretary. Sigurado si John Jay na hindi ito magmamaneho ng lasing kundi sinadyang saktan. Sa oras na yon, nagpunta rin si Il-jung upang magpatingin. Sinabi ng doktor na may pinsala sa kornea si Il-jung. Kung hindi siya maagapan, kailangan niyang sumailalim sa corneal transplant. Habang nag-uusap sina Sim Chong at Chi-yeon, dumating si Il-jung. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at lumabas si John Jay. Nagtagpo silang mag-ama matapos ang 15 taon ng pagkakahiwalay. Habang magkatapat na nakaupo, inalala ni Il-jung ang masasayang araw na magkasama sila. Ngunit si John Jay ay nakaisip naman ng mga sandali nang iniwan siya ng kanyang ama na may sakit sa bahay habang ito'y kumakain kasama ang ibang babae at anak nito. Bagaman marami silang gustong sabihin sa isa't isa, nauwi lamang sa pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Nang mabanggit ang usaping mana, mariing sinabi ni John Jay na hindi niya kailangan yon. Ayaw na rin niyang muling makita ang kanyang ama. Sinabi niyang alagaan na lamang nito ang sarili. Pagkasabi noon, agad siyang umalis nang hindi man lang lumingon. Dahil sa sama ng loob, hindi siya nagsalita sa buong biyahe pauwi. Pagdating sa bahay, sinabi pa niyang kung gugustuhin ni Sim Chong, maaari na itong umalis. Para bang mas kampante siyang wala si Sim Chong sa tabi. Ngunit nang siya'y nakahiga na, naisip niya kung paanong palagi siyang nag-iisa, kaya't labis siyang nalungkot. Ngunit ngayon, may kasama na siya. Sinabi ni Sim Chong na makakalimutin siya, kaya kapag may bumabagabag sa kanya, dapat niyang sabihin ito. Muling nagtanong si John Jay para makasiguro at bigla niya itong hinalikan. Kinabukasan, mas masaya kaysa karaniwan si John Jay. Maaga siyang nagising upang ihanda ang paboritong pagkain ni Sim Chong. Samantala, natututo naman si Sim Chong ng pagmimakeup. Dumating si CA upang makipag-usap kay John Jay. Sinabi nitong may natuklasang mga labi mula pa noong panahon ng Chosun sa isang construction site, ang dating tahanan ni Dam Ryong. Noong mga oras na yon, biglang nagising si Dam Ryong, naaalala ang kanyang panaginip. Naisip niyang makahanap ng paraan upang patunayan kay John Jay na siya ay totoo. Sa construction site, patuloy ang mga manggagawa sa pagtuklas ng panibagong relikya. Sa kabilang panig, palihim na naghahanda ng gamot si Shohei para kay Il-jung. Nagmungkahi rin siya ng bagong sekretary kapalit ng luma. Ngunit mas pinili ni Il-jung na hintayin munang magising ang dati nitong sekretary. Samantala, gumasto si Minyang ng 5 milyong won para sa beauty treatment sa araw na yon. Hindi niya akalaing may mas mayaman pa sa kanya. Si Nam-do naman ay gumagastos ng 9 milyon kada buwan para lamang pagandahin ang kanyang aso. Pagkatapos makilala si Minyang, naglagay siya ng espiya sa pagpupulong ng mga may bahay. Kumalat ang balitang may isang bilyonaryong nagngangalang Kim Chae-hee sa Korea. Kahit ipamahagi raw nito ang kanyang yaman sa buong bansa, hindi pa rin ito sasapat. Matapos lumaganap ang balita, kinailangan ng grupo ni John Jay na makahanap ng magpapanggap bilang kanyang kasintahan. Unang kandidato si Tae-oh, ngunit halatang halata na hindi siya mukhang babae. Kaya't si Sim Chong ang napili. Niloko ni Nam-do si Sim Chong na parang umaarte lamang sa drama sa TV. Ginampanan ni John Jay ang papel ng isang gwapo at mayamang CEO, habang si Sim Chong naman ang kasintahan. Ang kanilang trabaho ay mamili sa mga shopping mall sa loob ng 1 linggo.
Nang magpakita ang kanilang target, nagkunwari si John Jay na nasa Dubai siya, kaya't agad na naunawaan ni Min Yang. Nang makita niya si Namdu, agad siyang nakipag-usap at nagyaya ng hapunan kasama ang pamilya. Una itong tumanggi, ngunit nang mabanggit ang tungkol sa investment, pumayag din siya. Madali lamang naabot ng plano ang kalahati ng tagumpay. Pinuri ng lahat si Sim Chong dahil sa husay niyang umarte. Nang mapadaan sila sa claw machine ng teddy bear, sinabi ni Sim Chong na mandaraya ang may-ari doon dahil kahit anong pilit ay wala siyang makuha. Naisip tuloy ni Min Yang na masama nga ito. Samantala, tumawag si CA upang makipagkita kay John Jay sa Research Institute. Sa pagkakataong ito, nakadiskubre sila ng isa pang relikya. Ngunit medyo kakaiba. Gusto munang makita ito ni John Jay nang siya lang, kaya't pumasok siyang mag-isa. Agad na naakit si John Jay sa isang pinta. Isa itong larawan ni Damryong. Biglang nawala ng ilaw kaya't napilitan si John Jay na gumamit ng lighter upang makita ito. Sa sandaling nasilayan niya ang mukha ni Damryong, nagulat si John Jay dahil mukha niya ang nakita. Sa tabi ng larawan ay may isang sulat. Lumabas na si Damryong mismo ang nagpinta ng sariling larawan. Nais niyang ipabatid kay John Jay ang ilang bagay. Pagkatapos noon, ipinadala ni Damryong ito kay Hanjang. Ipinakiusap din niya sa kanyang ina na ibaon ito ng 10 talampakan sa lupa. Ano man ang mangyari sa hinaharap, walang sinuman ang dapat maghukay ng pintang iyon. Sunod-sunod na mga tanong ang lumitaw sa isip ni John Jay. Sino ba talaga si Damryong? Siya ba si John Jay? Nabigla rin si CA nang mabasa ang lahat. Naisip din ni CA kung ninuno ba ni John Jay si Damryong. Pagdating ng hating gabi, muli na namang nanaginip si John Jay tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Dahil hindi siya makatulog, lumabas siya upang uminom kasama si Namdu. Dito nagsimulang magpahayag ng hinala si Namdu tungkol kay Sim Chong. Para kay Namdu, kakaiba si Sim Chong. Mabait at maganda siya, kaya tila hindi siya taga rito. Si Sim Chong ay may malaking bilang ng perlas na ibinebenta, at higit sa lahat, totoo ngang nagkita sila ni John Jay sa Spain. Ngunit hindi ito naaalala ni John Jay. Dahil doon, nagsimula siyang magduda sa pagkatao ni Sim Chong. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang misyon. Nakipag-ugnayan si Namdu upang mag-ayos ng hapunan kasama si Min Yang, bagay na labis nitong ikinatuwa. Habang nagbabasya ng lahat, inaya ni Sim Chong ang anak ni Min Yang na makipaglaro kay Yuna. Nang magpalitan ng business card ang lahat, nagduda ang asawa ni Min Yang at tinawagan ang numero sa business card ni John Jay. May sumagot naman agad. Ngunit alam na ni John Jay ito, kaya't inutusan niya si Tai-o na hintayin at sagutin ang tawag. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang masayang kainan at usapan. Habang kumakain si John Jay ng rolled eggs, bigla niyang naalala ang lasa ng mga ulam na niluluto ng kanyang ina. Nang magdala pa ng itlog si Yuran, hindi na niya nasilayan ang mukha nito. Samantala, nagulat si Tai-o nang makita si CA sa labas. Agad siyang lumabas upang pigilan si CA na makapasok. Noon nalaman ni Tai-o na bahay pala ito ni CA. Wala nang ibang magawa si Tai-o kundi umamin at panatilihin siyang nasa labas lamang ng tindahan. Pagkatapos, nag-text si Tai-o kay Namdu. Nang mabasa ito ni Namdu, agad niyang ipinaalam kay John Jay at sabay-sabay silang umalis. Nagdulot ito ng kalituhan kay Min Yang at sa kanyang asawa. Pag-uwi, nagtalo sina John Jay at Namdu tungkol sa pagkakamaling ito. Nang magtanong si Sim Chong, tila iniiwasan lamang siya ng tatlo. Naisip ni Sim Chong kung isa bang masamang manloloko si John Jay. Inamin ni John Jay na nanlilin lang siya ng iba para mabuhay. Hindi na nagkubli pa si Sim Chong. Sinabi niyang siya ay isang sirena. Sa itaas, biglang sumakit ang dibdib ni Sim Chong. Samantala, tinitingnan ni John Jay ang banga na may kakaibang pinta. Hindi sinasadyang bumalik sa kanyang alaala ang ilang bahagi ng karanasan sa ilalim ng dagat. Umakyat siya upang hanapin si Sim Chong, ngunit wala ito. Nag-aalala siyang nagsimulang maghanap. Nang pagdugtong-dugtungin ni John Jay ang maliliit na alaala, muling sumulpot sa kanyang isipan ang lahat ng pangyayari mula sa nakaraang buhay. Parang isang pelikulang mabilis na umuusad. Napagtanto ni John Jay na may nakatakdang ugnayan sila ni Sim Chong mula pa noon. May kakayahan si Sim Chong na burahin ang alaala ng isang tao tungkol sa kanya sa pamamagitan ng halik. Maging ang kanilang mga alaala sa Spain ay isa-isang lumitaw. Nang maalala ni John Jay ang lahat, naghanap siya ng naghanap kay Sim Chong, ngunit hindi niya ito makita. Sa ibang dako, nalaman ni Damryong na matapos mahuli si Opisyal Sangjong, inamin nitong nabighani siya ng isang sirena at napagbintangan ng maling krimen. Nagalit si Damryong at hinugot ang kanyang espada laban kay Sangjong. Isinumpa niya ito na huwag nang muling isilang. Sa parehong oras, biglang nagising si Deyang. Naugnay rin siya sa kanyang nakaraang buhay at nalaman niyang isang sirena si Sim Chong. Pag-uwi ni John Jay, hindi pa rin nakabalik si Sim Chong. Naglalakad-lakad lamang ito ng mag-isa, iniisip ang mga pangyayari. Dumating si Chiyon sa oras na yon. Sinabi ni Sim Chong kay Chiyon na ayaw na niyang umuwi. Nakiusap siyang dalhin siya nito sa sauna upang doon magpalipas ng gabi. Ngunit hindi rin masaya si Sim Chong sa sauna sapagkat wala siyang maayos na matulugan at nakaramdam ng matinding pag-iisa. Buong gabi namang hinanap ni John Jay si Sim Chong. Pati sa araw ay lumabas siya upang hanapin ito. Kung paano, ninakaw ng ilang babaeng estudyante ang bag ni Sim Chong. Aksidente nilang nabuksan ang cellphone nito, dahilan upang matukoy ni John Jay ang kinaroroonan niya. Sa oras na yon, hinahati-hati ng mga estudyante ang pera nang abutan sila ni John Jay. Ginamit lamang niya ang ilang simpleng galaw upang mabawi ang lahat. Samantala, day off ni Chiyon kaya nakipaglaro siya kay Sim Chong. Sa oras na yon, biglang sumugod si John Jay, nakita si Sim Chong at agad niya itong niyakap ng mahigpit.
Gayunpaman, tumanggi pa rin si Sim Chong na sumama pa uwi kay John Jay dahil iniisip niyang isa itong manloloko. Wala nang nagawa si John Jay kundi magkunwaring umuwi. Tumayo siya sa pinto at naghintay, ngunit hindi pa rin siya pinigilan ni Sim Chong, kaya't labis siyang nadismaya. Nang maalala ni John Jay ang lalaking binanggit ni Sim Chong dati, natanto niyang siya pala yon, ngunit nagsiselos siya sa sarili niya. Sa huli, hindi na siya nakatiis at nagtungo sa sauna. Nais niyang doon makitulog kay Sim Chong. Hindi inaasahan, nakatagpo ni John Jay ang isang masamang tao. Nilapitan niya ito at tinapakan sa tiyan. Pagkatapos, nahiga siya sa gitna habang pinagmamasdan si Sim Chong na natutulog. Hanggang sa magising si Sim Chong at tumingin muli kay John Jay. Nakatitig si Sim Chong sa tubig nang bigla siyang itulak ng isang tao at muntik nang mahulog. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ni John Jay. Biglang may nagsaboy ng tubig kay Sim Chong, ngunit hinarang lahat iyon ni John Jay para sa kanya dahil napakadelikado ng lugar. Dinala ni John Jay si Sim Chong sa mas tuyong parte. Isang batang lalaki ang nagbuhos din ng tubig, dahilan para magalit si John Jay. Pinagalitan din ni John Jay ang batang may hawak ng water gun. Inilayo pa niya ang bote ng tubig upang hindi ito mapunta kay Sim Chong. Naging alanganin ang pakiramdam ng lahat, kaya pinayuhan nila si Sim Chong na umuwi na lamang. Dumaan si Yuna pagkatapos ng klase upang makipaglaro kay Sim Chong. Magkakaroon ng pagtatanghal sa paaralan ni Yuna, ngunit hindi niya ito gusto dahil wala namang manonood para sa kanya. Nagpasya sina Sim Chong at Yuna na magsulat ng kahilingan at ipaabot kay Santa Claus. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Maraming litrato ang kinuna ni Minyang ng kanyang anak. Nakita niya si Yuna na nag-iisa at nakakaawa. Hindi inaasahan, dumating si Sim Chong na nakaayos ng elegante at lumapit kay Yuna. Kasunod nito, dumating din si John Jay at ang kanyang dalawang kaibigan upang suportahan si Yuna, bagay na labis na ikinagulat ni Minyang. Pagkatapos ng matagumpay na pagtatanghal ni Yuna, kinuhanan siya ng litrato ni Sim Chong. Kinuha naman ni Yuna ng larawan sina Sim Chong at John Jay na ikinatuwa ng husto ni Sim Chong. Habang nag-inuman silang apat, pinangakuan ni Sim Chong si John Jay na huwag nang magsisinungaling para sa masamang layunin. Pumayag si John Jay at nais niyang dalhin si Sim Chong sa isang lugar. Sinabi niyang maghintay muna ito sa kanya. Bitbit ang isang teddy bear, papalapit na sana si John Jay kay Sim Chong, ngunit naabutan siya ni Police Officer Hong. Malungkot na tumingin si John Jay kay Sim Chong habang siya ay inaaresto. Naiwang mag-isa si Sim Chong, tumawag siya kay John Jay, ngunit nakaposas ito at hindi makasagot. Nakiusap si John Jay kay Police Officer Hong na sagutin ang tawag, ngunit tumanggi ito. Pinagalitan pa ni Hong ang kanyang tauhan dahil hindi nito mahuli-huli si Dayang. Nakaramdam ng kaba si John Jay nang marinig ang pangalang iyon. Nais ni John Jay na tanggalin ang kanyang posas, ngunit tumanggi si Hong. Dahil mag-isa na si Sim Chong, labis siyang ikinabahala ni John Jay. Sa mahabang pagtunog, sinagot din ni Sim Chong ang tawag. Nakagaan ang pakiramdam ni John Jay. Mabuti na lamang at ligtas pa si Sim Chong. Sinabi niya na may asikasuhin pa siya, kaya pinapauwi na muna niya ito. Nakita ni Sim Chong ang isang taxi at sumakay. Ngunit hindi inaasahan, si Dayang pala ang nasa loob. Doon ay binitiwan lamang ni Sim Chong ang isang pangungusap. Lumalakas na ang unang snow ng taon. Pagkatapos, ibinaba niya ang tawag. Tinawagan agad muli ni Police Hong, ngunit wala nang sumagot. Naalala ni John Jay ang kanilang tagpuan sa Namsan Tower. Nakiusap siya kay Hong na pumunta sila roon. Pinakiusapan din niyang kalagan ang kanyang posas. Hiniling din niya kay Police Hong na imbestigahan ang direksyon patungong Namsan. Binuksan ni John Jay ang GPS tracker, ngunit hindi gumana. Sa taxi, nawalan ng malay si Sim Chong matapos siyang iniksyonan. May checkpoint ang mga pulis at masusing nagsisiyasat, ngunit lumiko sa ibang daan si Dayang at nakatakas sa kanilang pagbabantay. Alam ni John Jay na hindi pa rin nahuhuli si Dayang, kaya inisip niya ang isang maliit na kalsadang pwedeng daanan upang makatakas. Pinagkatiwalaan naman siya ni Police Hong at sinunod ang kanyang plano. Pagmulat ni Sim Chong, nasa isang kakaibang lugar na siya. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Sinabi ni Dayang na gusto niyang tiyakin ang ilang bagay mula sa kanyang panaginip. Ayon sa kanya, kapag nasa ilalim ng dagat si Sim Chong, siya ay nagiging tao muli kapag umaahon at kaya rin niyang maging perlas. Napagtanto ni Police Hong na ito ang daan patungo sa inabandonang sadyang hospital, kaya't nagmadali siyang pumunta roon. Naghiwa-hiwalay silang tatlo upang maghanap. Bubuhatin na sana ni Dayang si Sim Chong upang itapon sa bariles nang sabihin nitong ang sirena ay nagdudulot ng pagkabaliw at pagkawala ng alaala sa sinumang humahawak sa kanila. Nakita ni Sim Chong na naguluhan si Dayang kaya tuluyan siyang umatake. Inunat niya ang kamay upang hawakan ito, ngunit umatras si Dayang. Sa sandaling yon, dumating si John Jay. Nang makita ito ni Dayang, tumakas siya ng may panghihinayang. Malungkot na niyakap ni John Jay si Sim Chong. Pag-uwi nila, dinala niya si Sim Chong sa silid upang makapagpahinga, habang siya naman ay nakipag-usap sa mga pulis. Ibinigay ni John Jay kay Police Hong ang isang video clip na nagtatampok kay Dayang na nakadiskarte bilang isang pulis. Mayroon ding mga text messages kung saan nagpapanggap itong sekretary upang mahikayat si John Jay na pumunta at patayin siya. Sinabi ni John Jay kay Police Hong na unahin nilang imbestigahan si Dayang at saka na lamang ang kanyang kaso ng panlilinlang. Sa kabilang banda, hindi makontak ni Minyang si Namdu kaya't nainis siya at agad na tumawag kay Mrs. Shohei upang maghapunan. Noon, naghahanda si Shohei ng gamot para kay Iljong. Nakamasid si Chiyon mula sa labas. Nang makaalis ang ina, palihim siyang pumasok upang kumuha ng gamot at tinago ito. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang lahat upang magsagawa ng Christmas party. Lumabas si Sim Chong na nakasuot ng marangyang kasuotan.
Muling ikinagulat ng lahat ang kanyang kagandahan. Habang nasa party, nagpasok si John Jay ng cake sa kanyang bibig upang kainin. Nakita yon ni Sim Chong at natuwa siyang gawin din at madali niya itong nagawa. Samantala, hindi alam ni CA kung paano kaya't maingat siyang tinuruan ni John Jay. Nang magkita sina Sim Chong at CA sa banyo, ibinunyag ni Sim Chong na may relasyon silang dalawa ni John Jay. Ayon mismo kay John Jay. Dahil dito, labis na nagselos si CA, ngunit sinabi niya na ganoon din ang sinasabi ni John Jay sa lahat ng babae, at isa lamang si Sim Chong sa mga yon. Kahit ganoon, nalungkot pa rin si CA. Kaya't nagyaya siya kay Tae-o na uminom at mag-usap. Binigyan pa niya si Tae-o ng litrato niya bilang gantimpala. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang saloobin tungkol sa 7 taong pag-ibig na hindi nasuklian. Sa huli, umiiyak na tumawag si CA upang magreklamo, dahilan para madismaya si Tae-o. Biglang umupo si Sim Chong sa tabi ni Tae-o at namula ito sa hiya. Hiningi ni Sim Chong na turuan siya gumamit ng computer para makapag-internet. Nakita sila ni John Jay na nagbubulungan at nagselos siya. Gusto niyang siya ang magturo kay Sim Chong ng computer. Kinabukasan, pumunta sa ospital sina Il-jung at Soo-hee upang ipasuri ang kanilang mga mata. Nagkataon na nakasalubong nila si Mrs. Yuran na bumibili ng gamot, ngunit dahil malabo na ang paningin ni Il-jung, hindi niya ito namukhaan. Samantala, naghahanap si John Jay ng impormasyon nang tawagan siya ni Chiyon. Sinabi ni Chiyon na hindi na niya kayang protektahan si Il-jung, kaya si John Jay na ang dapat magbantay sa kanyang ama. Si Chiyon naman ang magbabantay sa kanyang ina. Dahil dito, lalong nag-alala si John Jay. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang naghihintay si Sim Chong. Hinulaan ni John Jay na muli siyang mapapaisip at hindi makakatulog ngayong gabi. Nilapitan niya si Sim Chong at hinalikan sa labi. Pagkatapos ng halik na yon, hindi makatulog si Sim Chong, kaya't pumunta siya sa kwarto upang tawagan si John Jay. Ngunit sa oras na yon, nananaginip ng masama si John Jay. Nagising siya at nakita si Sim Chong na nakaupo sa tabi niya. Mahigpit niya itong niyakap na parabang natatakot siyang maagaw ito ng iba. Ngunit narinig ni Sim Chong na binanggit niya ang pangalan ni Sewa, kaya nagselos siya. Tinanong niya kung sino ang pipiliin ni John Jay sa kanilang dalawa. Natawa si John Jay sa tanong na yon. Nang aalis na sana si Sim Chong, pinigilan siya ni John Jay at sinabing huwag na siyang umalis. Hinila niya si Sim Chong sa kanyang mga bisig at tinakpan ng kumot. Pagkatapos, masaya silang nakatulog. Hinintay ni Sim Chong na makatulog si John Jay at saka siya marahang lumabas. Tumakbo siya palabas upang ipahayag ang kanyang tuwa sa pag-alam na gusto siya ni John Jay. Sa sandaling iyon, ramdam ni Sim Chong na napakaganda ng lahat sa paligid niya. Samantala, ipinapabago na ni Soo-hee ang testamento ayon sa kanyang kagustuhan. Ayaw niyang mapunta kahit isang sentimo kay John Jay. Kapag naging maayos ang lahat, magkakaroon ng sariling opisina ang abogado. Hindi inaasahan ni Il-jung na lahat ng tao sa kumpanya ay nabili na ni Soo-hee. Nahikayat siya ng abogado na lagdaan ang binagong testamento nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, maagang nagising si Sim Chong at inayos muli ang buong bahay. Nang tanungin siya ni John Jay kung ano ang gusto niyang kainin, spaghetti ang sagot ni Sim Chong. Dahil wala ng spaghetti sa bahay, napilitan siyang bumili. Sa daan, masaya siyang sumayaw. Bukod dito, mabait niyang tinulungan ang isang matanda na magbuhat ng mabigat at tinulungan din ang isang buntis na magtapon ng basura. Inilipat pa niya ang isang sasakyan upang maging mas maayos ang pagkakapwesto. Tumawag si Police Hong upang makipagkita kay John Jay. Agad na nagtungo si John Jay sa lugar kung saan itinapon ni Dae-yang ang taxi noong nakaraan. Dahil inayos na ni Dae-yang ang taxi, wala nang bakas na nahanap ang mga pulis maliban sa pusit. Sa kabilang banda, gustong magbitiw ni Yuran sa kanyang trabaho, ngunit pakiusap ni Min-yang na magtrabaho pa siya ng ilang araw. Agad namang nagyaya si CA na samahan siya nito sa isang lugar. Sa daan, biglang na-hold up si Yuran, ngunit maswerte siyang natulungan ni Sim Chong. Hindi inaasahan, ang pinuntahan ni CA ay ang bahay ni John Jay. Nagkataong muling nagkita sina Yuran at Sim Chong. Masaya silang nagluto, habang si CA naman ay pumasok sa kwarto ni John Jay. Doon, natuklasan niyang may larawan si John Jay kasama ang kanyang ina noong bata pa siya. Laking gulat ni CA dahil kamukha ni Yuran ang ina ni John Jay. Doon niya nalaman na si Yuran pala ang ina ni John Jay. Masakit ang pakiramdam ni CA habang pinagmamasdan sina Yuran at Sim Chong na masayang magkasama. Natakot si CA na malaman ni John Jay ang tungkol sa kanyang ina, kaya agad niyang hinila pauwi si Yuran. Samantala, halos hindi na makakita si Il-jung ngunit pinilit pa rin niyang hanapin si Soo-hee. Umiwas si Soo-hee kaya nahulog siya sa hagdan. Nakita yon ni Chiyon at agad siyang tumawag ng ambulansya. Nakita rin ni Chiyon na nakatayo si Soo-hee sa hagdan, kalmadong nakatingin pababa. Ngunit nawala ang lahat ng pag-aalala ni Chiyon nang magising si Il-jung at paulit-ulit na binanggit ang pangalan ni John Jay. Samantala, nadiskubre ni Police Hong na may isang taong palihim na naggagamot kay Dae-yang sa mga nakalipas na taon. Ang taong iyon ay si Professor Ki-won. Siya ang doktor na pinakapinagkakatiwalaan at madalas bisitahin ni John Jay. Pumunta si Dae-yang sa silid ng profesor. Samantala, sumasailalim naman sa hypnosis si John Jay upang balikan ang kanyang nakaraang buhay. Dinadala si Damryung ng isang tao at naghahanda ang pangkat ni Sang-jung na hulihin ang sirena. Lahat ay naganap ayon sa kanilang plano. Sinundan ni Sewa ang liwanag at nahuli sa lambat. Determinado si Damryung na iligtas siya dahil minsan na siyang tinulungan ng opisyal na ito sa Forbidden Palace. Kaya sinamahan niya si Damryung pabalik. Nang mahuli si Sewa sa lambat, walang tigil na nagpapana ang mga tauhan ni Sang-jung at nasugatan siya. Dumating si Damryung sa oras upang pigilan sila. Naglaban ng matindi ang dalawang panig. Sa sandaling iyon, inihagis ni Sang-jung ang isang sibat pababa.
Agad na tumalon si Damryong upang tulungan si Sewa. Labis ang sakit na naramdaman ni Sewa nang malaman niyang patay na si Damryong. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang saksakin ang sarili. Kaya't magkasama silang dalawa, si Sewa at si Damryong, na muling isinilang sa susunod na buhay. Nang malaman ni John Jay ang wakas ng dalawa sa kanilang nakaraang buhay, nagising siya sa matinding sakit. Nangako silang dalawa na muling magkikita sa susunod na buhay. Ngunit nang dumating si Sim Chong at umibig kay John Jay, hindi niya ito alam at lalo pa niyang pinaiyak si Sim Chong. Sa oras na yon, dumating si Dae-young at narinig ang kwento ni John Jay. Ipinaliwanag ng propesor kay John Jay na bagaman nagmahalan sila ni Sim Chong sa kanilang nakaraang buhay, mas mabuti sana kung hindi na lamang sila nagkita at nagmahal muli. Kung sadyang pupunahin nila ang tadhana, pareho silang mamamatay. Nagmungkahi ang propesor ng paraan upang putulin ang malungkot na siklo, ang ibalik si Sim Chong sa lugar kung saan siya nararapat. Agad na umuwi si John Jay upang hanapin si Sim Chong ngunit hindi niya ito makita. Tumakbo siya palabas at natagpuan itong naglalaro kasama ang mga bata. Agad siyang tumakbo at niyakap si Sim Chong, sabay sabing gagawin niya ang lahat ng nais ni Sim Chong. Kaya nagsimula silang mag-date. Magkahawak kamay silang sumayaw ng masaya. Habang nanonood ng pelikula, sabay silang umiyak na agad nakatawag pansin sa buong sinehan. Dahil dito, nakapulot ng ilang perlas ang tagalinis. Pagkatapos, kinausap ni John Jay si Sim Chong tungkol sa wakas ng pelikulang napanood nila at tinanong kung ano ang gagawin niya kung sakaling mamatay siya tulad ng bidang lalaki upang iligtas ang bidang babae. Walang pag-aatubiling sumagot si Sim Chong na mamamatay din siya kasama nito. Pag-uwi, agad niyang iniutos kay Tae-o na dagdagan ang seguridad ng bahay upang makita niya si Sim Chong kahit saan, kahit kailan. Samantala, palihim na pumunta si Dae-young sa propesor. Hiningi niya na hipnotisin siya tulad ng ginawa kay John Jay dahil nais din niyang makita ang kanyang kahihinatnan. Pagbalik ni Dae-young sa kanyang nakaraang buhay at paggising, nalaman niyang hindi siya ang pumatay kina Damryong at Sewa. Sa panahong iyon, tumayo si Cheon upang pamunuan ang kumpanya. Ipinaliwanag niya sa mga shareholder na si Iljung ay naglalakbay at wala nang balak pang hawakan ang kumpanya. Kaya pansamantalang si Cheon ang mamamahala sa kumpanya sa ngalan ni Iljung. Pagkatapos, dinalaw niya si Iljung upang damayan. Nang tanungin siya ni Iljung tungkol kay John Jay, sinabi niyang nakontak na niya ito. Ngunit ang totoo, abala si John Jay at hindi nakapunta. Pagkatapos, bumisita si John Jay sa kanyang sekretary at nagpasalamat dahil sa nakaraan man o sa kasalukuyan, palagi itong nasa tabi niya at sumusuporta sa kanya. Nangako si John Jay na tiyak na hahanapin niya ang taong nanakit sa kanyang sekretary. Ipinakita ni John Jay ang larawan ni Dae-young at sinabing kung siya ang nanakit, magkurap lang ito. Agad na kumurap ang sekretary. Dahil alam ni CA na si Yuran ang ina ni John Jay, labis siyang nailang. Bigla siyang naging magalang kay Yuran. Niyakap pa niya ito. Ang kilos na ito ni CA ay nagdulot ng kalituhan kay Yuran. Nang marinig ni Yuran si Minyang na binanggit si Shohei, nagtanong siya ng higit patungkol kay John Jay. Nagulat si Yuran nang malaman niyang hindi nag-aral sa ibang bansa si John Jay, kundi tumakas siya sa bahay mula pa noong ika-11 baitang. Kaya't agad siyang nagtungo sa bahay ni Shohei upang hanapin ito. Pagkikita nila, tinanong ni Yuran si Shohei kung nasaan si John Jay. Malumanay na sinabi ni Shohei na tumakas ito sa bahay. Hindi na nakapagtimpi si Yuran. Direkta niyang tinawag sa pangalan si Shohei at idineklara na babawiin niya ang lahat ng nararapat sa kanya. Hinintay ni Shohei na makaalis si Yuran. Pagkatapos, iniutos niyang ipapatay si Yuran. Ngunit sa tamang oras ay nasagip siya ni Sim Chong. Umiikot ang sasakyan at bumukas ang bintana. Hindi inaasahan, nakuna ni Tae-o ang tagpong ito. Sa katunayan, sinusundan ni Tae-o si Sim Chong ayon sa utos ni John Jay. Sa oras na yon, nakatagpo ni John Jay si Police Officer Hong. Napansin ni John Jay na hirap ang mga pulis sa paghahanap. Naalala niya ang mga nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Noon ay tinulungan siya ni Police Officer Hong, kaya't lalo siyang nakadama ng simpatsya rito. Sinabi ni Police Officer Hong kay John Jay na ang taong laging nagpapagamot kay Dae-young ay si Professor Ki-won. Kaya't nagtungo silang dalawa sa tirahan ng propesor upang alamin ang katotohanan. Natuklasan ni John Jay na nagsisinungaling ang propesor. Pinauuna niya si Police Officer Hong sa kotse at saka bumalik. Ibinunyag ng propesor kay John Jay na dumating si Dae-young kahapon upang alamin ang kanyang kapalaran. Sinabi rin ni Dae-young na hindi siya ang pumatay kay Damryong. Nakakuha si John Jay ng mensahe mula kay Tae-o na nagsasabing na wala ang bakas ni Sim Chong. Nang matanggap ang balita, agad na nagmamadaling hinanap ni John Jay si Sim Chong. Ngunit hindi niya alam na kumakain si Sim Chong kasama si Cheon. Nang makita niya ito kasama si Cheon, hinablot niya ang gamit ni Sim Chong at hinila ito papasok ng bahay. Ngunit walang sinabi si John Jay kay Sim Chong. Umakyat si Sim Chong at muling sumakit ang kanyang dibdib. Marahil ay dahil matagal na siyang hindi nakakalangoy sa tubig. Nang marinig iyon, labis na nag-alala si John Jay. Kinaumagahan, iniutos niyang lumabas ang buong pamilya at ipinagbawal niyang bumalik sila bago mag-alas 7 ng gabi upang makalangoy si Sim Chong nang malaya sa bahay. Ngunit palihim na bumalik si Namdu at nahuli niyang lumalangoy si Sim Chong. Lumapit si Namdu at nakita ang buntot ni Sim Chong. Sa una, inakala niyang peke lamang ang buntot. Ngunit nang pagtagpi-tagpiin ni Namdu ang mga palatandaan, nahinuha niyang isang ang sirena si Sim Chong. Hiniling ni Sim Chong kay Namdu na bigyan siya ng balabal. Isinuot niya ito at saka naglakad papunta sa pampang. Nang malaman ni Namdu ang totoo, sinabi niya kay Sim Chong na umiyak dahil alam niyang ang luha ng sirena ay nagiging perlas. Nais ni Namdu na gawing kasangkapan si Sim Chong upang pagkakitaan.
Nagpanggap na pumayag si Sim Chong, ngunit nang hawakan niya ang kamay ni Namdu, agad niyang binura ang lahat ng alaala nito. Pagkatapos kumain, hinila ni Sim Chong si John Jay at tinanong kung hanggang kailan siya magagalit sa kanya. Sinabi ni Sim Chong na kahit itanong pa ito ng libo-libong beses, iisa lamang ang magiging sagot niya. Sapagkat ang puso ng isang sirena ay maaari lamang magmahal ng isang tao. Kapag iniwan siya ng taong iyon o namatay, titigil na rin sa pagtibok ang kanyang puso. Tinanong ni Sim Chong si John Jay kung kailan niya nalaman na gusto rin niya ito. Sagot ni John Jay, naaalala na niya ang lahat. Totoo ring mamamatay siya kung mamamatay si John Jay. Ang panganib ni Sim Chong ay hindi si Daeyang kundi si John Jay mismo. Hindi sinasadyang iniiwasan ni John Jay ang mga haplos ni Sim Chong. Labis na nasaktan si Sim Chong dahil dito. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa kumalat ang mga perlas sa sahig. Dahil naisagutin ni John Jay ang mga tanong ni Sim Chong, dinala niya ito sa museo kung saan nakadisplay ang kanyang mga larawan. Doon, ikinuwento ni John Jay ang malungkot nilang pag-ibig sa nakaraang buhay. Masayang namuhay sina Damryung at Sewa at nagkaroon pa sila ng mga anak na kaibig-ibig. Ipinakita rin ni John Jay kay Sim Chong ang isang seramikang banga na may pintang larawan nilang dalawa sa ilalim ng dagat. Nagtaka si Sim Chong kung bakit ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig ay nauwi sa isang bangungot. Pagkarinig nito, hindi malaman ni John Jay ang isasagot. Sinubukan niyang baguhin ang usapan at sinabing wala namang pag-ibig na tumatagal magpakailanman. Sa gabi, nais burahin ni Sim Chong ang mga nakakahiyang alaala niya. Kaya't pinilit niyang halikan si John Jay ngunit nabigo siya. Nakawala si John Jay at tumakbo palayo. Sa huli, nagtalukbong siya ng kumot kaya't walang nagawa si Sim Chong kundi magmakaawa na wala siyang gagawin. Saka lamang siya pinayagang matulog sa tabi ni John Jay. Kinabukasan sa bahay ni John Jay, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Choi Ji-woo. May komplikado siyang ugnayan kay Daeyang. Naramdaman ni Namdu ang takot habang nagsisiyasat. Sunod-sunod na namatay ang mga kamag-anak ni Choi Ji-woo, ngunit malinaw ang oras at lugar ng bawat pagkamatay na nagbigay daan kay Choi Ji-woo upang makuha ang lahat ng pera mula sa insurance. Pinalabas na ng ospital si Il-jong kaya inihatid siya pauwi ni Soo-hee. Ipinakilala ni Soo-hee ang bago niyang sekretary, si Jo-man, ngunit hindi ito makita ng malinaw ni Il-jong. Nang malaman ni Min Yang na si Yuran ang asawa ni Il-jong, bigla ring nagbago ang kanyang pakikitungo. Tinawag na niya si Yuran sa mas malapit na paraan. Sinabihan pa ni Min Yang si Jo-man na huwag gumawa ng anuman at ituring ang lugar na ito na parang tahanan. Determinado si Min Yang na ibalik kay Yuran ang kanyang dating katayuan. Samantala, dahil nababagot, nagyaya si Soo-hee kay Tae-o na pumunta sa isang nightclub. Isinama naman ni Tae-o sina Sim Chong at Namdu. Nang makita ng lahat kung gaano kaganda si Sim Chong, agad nila itong pinuri at sinubaybayan ang bawat kilos niya. Sumasayaw noon si Namdu nang tumawag si John Jay. Laking gulat ni John Jay nang malamang nasa nightclub din si Sim Chong. Nakita ni Sim Chong na masigla ang lugar kaya't masaya siyang sumayaw, ngunit dumating si John Jay at hinila siya palayo. Doon sila naabutan ng ulan. Nalungkot si Sim Chong dahil hindi siya makalakad sa ulan. Nang marinig iyon, nagmamadaling naghanap si John Jay ng payong at bota upang makasama niya itong maglakad. Samantala, sa ospital, nang palabas na ang asawa ng sekretary, nilapitan siya ni Chiyon at tinanong kung gaano karaming impormasyon ang alam niya tungkol sa kanyang ina. Nakita ni Chiyon na nag-iba ang ekspresyon ng sekretary at agad niyang inilabas ang kanyang kasamaan. Nais niyang alisin ang sekretary sa mundong ito, kaya hinablot niya ang tubo sa paghinga nito. Samantala, nakipag-ugnayan si Yuran sa asawa ng sekretary upang hingin ang numero ni John Jay. Kaya bumalik ito upang hanapin ang kanyang salamin. Sa di inaasahang sandali, tumunog ang alarma. Nalito si Chiyon nang hilahin siya palabas ni Jo-man. Nakita ng asawa ang doktor na tumatakbo papunta sa silid ng kanyang asawa, kaya't dali-dali rin siyang sumunod dala ng takot. Habang hinihintay ni Yuran ang tawag mula sa asawa ng sekretary, tumawag naman si Sim Chong at inanyayahan siyang dumalo sa kanyang karawan. Sa una, gusto sanang tumanggi ni Yuran, ngunit nang malaman niyang ulila si Sim Chong, nahabag siya at pumayat. Sama-sama nilang inihanda ang karawan ni Sim Chong. Bumili ng mga bulaklak si John Jay. Hindi inaasahan, dumating din ang kaibigang pulubi ni Sim Chong, na labis na ikinataranta ni Namdu. Agad na lumabas si Sim Chong upang salubungin si Yuran. Masaya silang naglakad magkasama. Nasa kabilang panig ng kalsada si John Jay, palihim na pinagmamasdan si Sim Chong. Sa isang kanto, napansin ni Sim Chong si John Jay. Nang tawagin ni Sim Chong ang pangalan ni John Jay, lubhang nagulat si Yuran. Agad niyang sinabi na mayroon din siyang anak na nagngangalang John Jay, ngunit sila'y nagkahiwalay at hindi na muling nagkita. Pagkarinig nito, naunawaan din ni Sim Chong at ipinahiwatig niya ito kay John Jay. Dahil dito, nalaman ni John Jay na ang kanyang ina na nawawala ng 10 taon ay nasa harap niya lamang. Nagkatitigan ang mag-ina ng hindi kumukurap. Ang lahat ng pananabik ay naipakita sa kanilang mga mata. Niyakap ni Yuran si John Jay ng mahigpit. Hindi nagbago ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ina. Nagkasundo silang magkita ng pribado upang mag-usap. Sinabi ni John Jay na tumakas siya sa bahay dahil labis niyang namimiss ang kanyang ina. Ngunit nang makita niyang malusog si Yuran, labis siyang natuwa. Tinitigan ni John Jay ang kanyang ina habang umiiyak at maingat na kinuha ang isang tissue upang punasan ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni John Jay na napakaliit ng kanyang ina. Ang tanging nais lamang niya ay mayakap ito araw-araw ng buong puso. Lahat ay natuwa nang malaman nilang natagpuan na ni John Jay ang kanyang ina. Pagkatapos, sabay-sabay nilang kinantahan ng happy birthday si Sim Chong.
Papalapit na si Sim Chong upang hipan ang mga kandila, ngunit sinabi ni John Jay na dapat munang mag-wish. Laking gulat ng lahat ng diretsong sinabi ni Sim Chong na nais niyang maging masaya kasama si John Jay magpakailanman. Bago pa man nila hiwain ang cake, hiniling ni Sim Chong na sindihan muli ang mga kandila bilang pagdiriwang sa muling pagkikita ni na John Jay at ng kanyang ina. Nang ianunsyo ni Namdu na natagpuan na ni John Jay ang kanyang ina, biglang nawalan ng malay si CA. Sa huli, natapos din ang kasayahan at nagsiwian ng lahat. Nag-usap-usap pa ang mga natira. Biglang nagtanong si Namdu tungkol sa kaibigan sa high school ni Yuran, si Choi Ji-woo. Pagkarinig ng pangalan, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Yuran. Sinabi niyang si Shuhee ang tinutukoy. Ipinahayag ni Namdu na iniimbestigahan nila ang isang mamamatay tao na nagngangalang Daeyang at may kaugnayan dito si Choi Ji-woo. Ngunit bago pa makapagsalita ng marami si Namdu, pinigil siya ni John Jay. Nasa labas noon si CA. Bumalik si Tae-o kaya agad siyang hinila ni CA upang uminom. Inamin ni CA na alam niyang si Yuran ang ina ni John Jay, ngunit dahil hindi niya maganda ang pakikitungo rito noon, gusto muna niyang ayusin ang kanilang relasyon bago sabihin ang totoo kay John Jay. Dahil nauunawaan ni Tae-o ang isang panig na damdamin ni CA, pinayuhan niya itong bitiwan na ang nararamdaman. Samantala, agad na nagbigay ng impormasyon si John Jay kay Hong, ang pulis. Ibinunyag ni John Jay na si Shuhee at si Choi Ji-woo ay isa. Napag-isipan ni Hong na maaaring si Shuhee ang nag-utos kay Daeyang na atakihin si John Jay, ngunit hindi malinaw ang motibo. Naalala ni John Jay ang pahiwatig ni Cheon at agad na inisip ang tungkol sa mana, ngunit hindi naniwala si Hong. Sa kabilang banda, nakaligtas sa panganib ang sekretary. Itinuturing ng doktor na pambihirang himala ito. Sa kanyang panaginip, nakita ng sekretary ang dalawang pumatay kay Damryong, sina Cheon at Namdu, na naroon din sa kasalukuyan. Samantala, inihatid ni Tae-o pauwi si CA. Nang muntik na itong matumba, sinalo siya ni Tae-o. Sinabi niyang pipigilan na niya ang sariling damdamin para kay CA. Gayunman, hinikayat niya itong ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman kay John Jay, anuman ang kalabasan. Pinilit ni Sim Chong si Namdu na isiwalat ang lahat tungkol kina Shuhee at Daeyang. Nalaman niyang anak nila si Cheon. Pagkatapos, isinama ni Sim Chong si Yuran sa kanyang kwarto. Labis ang tuwa ni Sim Chong nang makita ang regalo ni John Jay. Lalo siyang nasiyahan nang makita niyang ito ay isang pares ng sapatos. Nasa kumpanya noon si Cheon nang dumating si John Jay upang makipagkita. Pinapalabas niya ang lahat upang sila'y makapag-usap ng sarilinan. Tinanong siya ni John Jay kung nasaan ang kanyang ama. Ipinilit pa rin ni Cheon na naglalakbay ito, ngunit hindi na ito pinaniwalaan ni John Jay. Binawi niya ang naunang salita at umalis. Agad namang nagsagawa ng investigasyon si Hong. Napatunayan na walang record ng pag-alis ni Iljung ng bansa sa nakalipas na 6 na buwan, kaya tiyak na nasa loob pa rin siya ng bansa. Tinawagan ni John Jay si Namdu upang maghanda ng plano. Narinig iyon ni Sim Chong at nagpumilit na tumulong. Samantala, hiningi ni Yuran ang tulong ni Minyang upang mahikayat palabas si Shuhee. Bagamat matalino si Shuhee, nakaisip pa rin ng paraan si Minyang. Nalaman ni Namdu sa kanyang pagsisiyasat na lubos na nasisiyahan ang pamilya ni Shuhee sa serbisyo ng pagpuksa ng mga ipis. Kaya't nagkunwari silang mga empleyado ng pest control company. Paghapon, nang lumabas si Shuhee, agad silang kumilos. Nagbigay ng maraming tagubilin si Hong, ang pulis, dahil labis ang kanyang pag-aalala. Pagpasok sa bahay, kanya-kanyang trabaho ang bawat isa. Huminto si John Jay upang pagmasdan ang dati niyang tahanan. Ang tungkulin ni Sim Chong ay yayain si Cheon na kumain upang hindi siya makahalata. Si Tae-o naman ang nag-hack ng camera system. Inaliw ni Namdu ang kasambahay upang makapasok si John Jay sa silid ni Shuhee at makapaglagay ng wiretap. Pagkatapos, palihim na umakyat si John Jay upang hanapin si Iljong. Labis na nasaktan si John Jay nang makita niyang halos hindi na makakita ang kanyang ama. Nagsalita siya upang ipaalam dito na ang dumating ay ang kanyang anak. Ngunit nakaramdam ng pagdududa ang kasambahay nang marinig ang ingay. Tinulungan ni John Jay ang kanyang ama upang makalakad ngunit tumanggi ito. Sinabi pa ni John Jay na si Shuhee ang dahilan ng pagkasira ng kanyang paningin. Ngunit iniisip ni Iljong na nais lamang saktan ni John Jay ang kanyang madrasta. Buong akala ni Iljong ay napakabait ni Shuhee at ang kanyang mga mata ay kailangan lamang operahan. Nang isiwalat ni John Jay ang lahat ng kasalanan ni Shuhee, sinabi ni Iljong na isa lamang siyang manloloko sa labas at ngayon ay bumalik upang linlangin siya. Laking gulat ni John Jay sa narinig. Nang marinig ng kasambahay ang malakas na ingay sa itaas, agad niyang tinawagan si Cheon. Doon niya napagtanto na niloko siya ni Sim Chong. Pagkaalis ni Cheon, biglang lumitaw si Daeyang. May dala siyang maso at lumapit kay Sim Chong. Ngunit hindi inaasahan, ginamit ni Jong ang maso upang sirain ang fire protection system sa itaas. Bumuhos ang tubig, dahilan upang mapilitang tumakbo si Sim Chong. Doon nagsimula ang nakakakilabot na habulan sa pagitan ni Sim Chong at Daeyang. Inabangan ni Sim Chong si Daeyang sa itaas na palapag at hinila ito palabas. Nagdesisyon si Sim Chong na burahin ang lahat ng alaala ni Daeyang. Hindi inaasahan, aksidenteng nakita ni Sim Chong ang wakas ng kanyang sarili at ni John Jay sa kanilang nakaraang buhay. Nang malaman ni Sim Chong na niloko na naman siya ni John Jay, labis siyang nadismaya. Nalilito si Daeyang at hindi niya alam kung sino siya. Plano sanang gawin ni Sim Chong na isang mangmang si Daeyang at ipakulong ito. Ngunit nang makita niya ang malulungkot na alaala, labis na sumakit ang kanyang puso. Samantala, wala nang ibang pagpipilian si John Jay. Nakiusap na lamang siya sa kanyang ama na maniwala sa kanya kahit minsan. Dapat sana'y umalis na silang dalawa sa mapanganib na lugar na yon. Ngunit tumanggi si Iljong. Walang magawa si John Jay kundi titigan ang kanyang ama at lisanin ito.
Pagkatapos, mabilis na umatras ang tatlo. Sa mga oras na yon, mag-isang umupo si Iljong sa silid at umiiyak. Samantala, umuwi si Sim Chong ng mag-isa. Pinagmasdan niya ang bahay at inalala ang masasayang araw nila ni John Jay. Nagsisi siya at nagpa siyang umalis. Pagbalik ni Chiyon, agad niyang kinumpronta si Iljong, ngunit itinago ng lalaki ang lahat. Ibinigay naman ni Tae-o kay John Jay ang lahat ng ninakaw na dokumento. Pinatunayan ni Tae-o na nakasaad sa testamento ni Iljong na sina Soo-hee at Chiyon ang magmamana ng lahat ng ari-arian. Isang kahon ng maliliit na karayom at gamot ang ibinigay ni John Jay kay Police Hong. Pinaghihinalaan niya na ito ang ginamit ni Soo-hee upang saktan ang kanyang ama. Bukod pa rito, puno ng kakaibang mga bulaklak ang silid ni Soo-hee. Agad na nakilala ni Nam-do na yon ay Akonek. Ayon kay Police Hong, ginamit na rin ang bulaklak na yon sa mga pagpatay ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Police Hong na agad siyang hihingi ng search warrant. Samantala, hinanap ni Soo-hee si Dae-yang at nalaman niyang tuluyan na itong nawalan ng alaala. Sa bahay, narinig ni John Jay ang malakas na tugtog mula sa kwarto ni Sim Chong. Umakyat siya upang patayin ang musika at silipin kung ayos lang ito. Ngunit malamig siyang pinalayas ni Sim Chong. Malungkot na bumaba si John Jay at doon na lamang natulog kasama si Nam-do sa sala. Habang nasa sasakyan, sinamantala ni Soo-hee ang pagkawala ng alaala ni Dae-yang. Pinaniwala niya itong si John Jay ang kaaway. Pag-uwi niya, binilang niya ang gamot at nadiskobring may nawawala. Nagtanong siya sa kasambahay at nalaman niyang kahapon may dumating na tagapuksa ng ipis. Pagkatapos, ibinigay ni Soo-hee ang gamot kay Iljong upang inumin. Habang iniisip ni Iljong ang pagkamatay ng dalawa niyang dating asawa, dahil sa pagkabulag, kinuha niya ang balot ng sigarilyo at itinapon ito sa basurahan. Hindi niya akalaing nakita iyon lahat ni Soo-hee. Kinagabihan, hindi makatulog si Iljong kaya lumabas. Aksidente niyang narinig ang usapan ni Soo-hee at Dae-yang. Narinig din yon mula sa labas ni Police Hong. Nabigla si Iljong nang madiskubre ang katotohanan. Nakagawa siya ng ingay kaya napansin siya ni Soo-hee. Lumabas ito at naghanap, ngunit walang nakita. Babalik na sana siya sa loob nang makita niyang nakatago si Iljong sa likod ng salamin. Pag-akyat, pinatay ni Iljong ang kanyang cellphone at itinago ito sa ilalim ng kama. Sa sandaling yon, nagdala ng gamot si Soo-hee at sinabing may gagawin siya sa labas. Muli, ginamit ni Iljong ang balot ng sigarilyo at itinapon ito. Ngunit hindi niya inakalang nalason na pala ang baso ng tubig. Kaya't inimbitahan niya si Chiyon na kumain sa mataong lugar upang magkaroon siya ng alibay. Ngunit nakaramdam ng kaba si Chiyon kaya tumanggi ito at dumiretso agad pauwi. Biglang inatake sa puso si Iljong. Pilit niyang inaabot ang telepono upang tawagan si John Jay, ngunit abala ito sa investigasyon sa sala. Habang naghihinalo, ipinahayag ni Iljong ang kanyang saloobin sa isang voice message. Pagpasok ni John Jay, narinig niya ang paghingi ng tawad ng kanyang ama. Agad siyang nagmaneho pauwi. Pagdating niya, nadatnan niya ang ambulansya sa harap ng gate. Inilabas ng mga staff ang katawan ni Iljong sa harap mismo ni John Jay. Kumpirmado, pumanaw na ang kanyang ama. Sa sandaling yon, labis na nawalan ng pag-asa si John Jay. Lumuhod siya sa sakit at hirap. Hindi pa rin niya matanggap ang malupit na katotohanan. Ilang oras bago yon, nang nagmamadaling pumasok si Chiyon, narinig niya ang huling mensahe ni Iljong para kay John Jay. Nang makumpirma niyang patay na si Iljong, inalis niya ang lason bago patawagin ang ambulansya. Pagkatapos, nagkunwaring malungkot si Chiyon at nakipagtulungan sa pulisya sa investigasyon. Nang tanungin si Soo-hee, sinabi ni Chiyon na umalis ito ng bahay 2 oras na ang nakalilipas. Sa paglabas ni Chiyon, nasalubong niya si John Jay. Agad siyang pinagsusuntok ni John Jay. Maging ang pulis ay tinabig niya. Nagngangalit si John Jay dahil iniisip niyang sina Chiyon at ang kanyang ina ang may kagagawa ng pagkamatay ni Iljong. Patuloy siyang marahas na umatake. Tanging nang dumating si Police Hong siya huminahon. Nagsisi siya at nagtanong kung bakit hindi siya kumilos ng mas maaga. Pagkatapos, nagtungo silang tatlo kasama si Sim Chong sa ospital. Doon, nakita ni Sim Chong si John Jay na nag-iisa at nakaupo sa sahig. Dahan-dahan niya itong nilapitan at niyakap. Sa oras na yon, wala nang magawa si John Jay kundi umiyak. Nakiusap siya kay Sim Chong na burahin ang masasakit na alaala, ngunit hindi ito magawa dahil mahal pa rin niya ang kanyang ama. Dumating si Soo-hee sa ospital. Doon, nagsimulang umarte si Soo-hee ng kanyang pagdadalamhati sa harap ng lahat. Umiyak siya hanggang sa siya ay himatayin at binuhat ni Chiyon. Kasunod nito, dumating din si Yuran sa ospital. Hindi inasahan ni Yuran na biglang pumanaw si Iljong. Sinisi niya ito dahil tinrato siyang parang estranghero sa ospital. Nang marinig iyon ni John Jay, nalaman niyang hindi dahil sa ayaw siya ng kanyang ama, kundi dahil hindi na ito malinaw na nakakakita. Ipinaliwanag ni John Jay na may pinsala sa retina si Iljong kaya hindi nito makita si Yuran. Si Soo-hee, nakakagaling lang sa pagkahimatay, bumalik na ulit ang kanyang ulirat. Tinawagan niya ang abogado upang ipahayag ang huling habilin. Isinara ni Chiyon ang kurtina at tinanong siya kung siya ba ang may sala. Kaya inamin niya at sinabi kay Chiyon na kung mabunyag ang lahat, tiyak na itatanggi ni Chiyon ang krimen. Lumabas si Chiyon at nakasalubong si Nam-do. Inimbitahan ni Chiyon si Nam-do at tinakot ito. Magkaiba sila ni John Jay, si Nam-do ay isang manloloko na walang pakialam kung mabuti o masama ang taong niloloko. Kaya madali itong kayang ipakulong ni Chiyon anumang oras. Natakot si Nam-do kaya agad siyang pumayag sa kagustuhan ni Chiyon ang patayin si John Jay. Sa huli, kinumpirma ng doktor na sanhi ng pagkamatay ni Iljong ay stroke. Nakakuha naman ng search warrant si Police Officer Hong at agad na sinaliksik ang bahay. Ngunit kahit hinalughog ang buong bahay, wala pa rin silang nahanap na ebidensya.
Sa burol, pumunta si Yuran upang magsindi ng insenso na nagpagulo ng isip ni Shohei. Nagtagpo sila sa banyo. Gumamit si Shohei ng mga salitang nakakasakit laban kina Yuran at John Jay, kaya napikon si Yuran at sinampal siya. Tatapatan na sana siya ni Shohei nang biglang dumating si Sim Chong. Hinawakan ni Sim Chong ang kamay ni Shohei at pumasok sa kanyang alaala. Doon niya nalaman ang motibo at asal ni Shohei sa paggawa ng krimen. Pagkatapos ay umuwi sina Sim Chong at John Jay upang mag-imbestiga. Katulad ng nakita sa alaala ni Sim Chong, bumaba siya sa basement at binuksan ang isang lihim na pinto patungo sa silid na dating tinutuluyan ni Dae-yang. Natagpuan nila roon ang mga ebidensyang itinapon ni Shohei. Dahil dito, agad na pinangunahan ni John Jay ang pag-aresto kay Shohei. Tinanong siya ni Sim Chong tungkol sa paulit-ulit na siklo mula sa kanilang nakaraang buhay. Nang burahin niya ang alaala ni Dae-yang, aksidenteng nakita niya ang mukha ng taong pumatay sa kanila noon, isang taong kilala nilang pareho. Pinayuhan ng abogado si Shohei na manahimik o magpanggap na may sakit. Kailangan lang niyang makalampas ng 48 oras. Kahit anong pilit ni Officer Hong, hindi niya nakuha ang pahayag ni Shohei. Nang lumabas si John Jay, sinabi ni Nam-do kay Chi-yeon na nagpasya siyang patayin si John Jay ngayong gabi. Kinabukasan, alas 6, lumabas si Shohei mula sa istasyon ng pulis na parang walang kasalanan. Sa parking lot, biglang inatake ni Nam-do si John Jay mula sa likod at hindi ito nakagalaw. Napanood ni Tae-oh ang eksena sa kamera at natakot, kaya agad niyang ipinaalam kay Sim Chong. Nagmadali silang dalawa sa kinaroroonan. Dinala ni Nam-do si John Jay sa isang abandonadong bodega. Ibinuhol niya ito at tinurukan ng lason. Inutusan ni Shohei sina Nam-do at Chi-yeon na lumabas, at doon niya inamin ang lahat ng kanyang kasalanan bago tumawa ng malakas. Laking gulat niya nang biglaring matawa si John Jay. May biglang tumunog na telepono. Hindi na nagtago si Officer Hong, at lumabas na rin ang ibang pulis upang arestuhin ang mga kriminal. Lumabas na lahat ng ito ay isang bitag, mas naging tuso si John Jay kaysa kay Shohei. Kontento siyang nakitang dinadala ng pulis si Shohei. Sumunod na pinigil ng pulis si Chi-yeon. Nawala ito sa katinuan, naglabas ng baril at itinutok kay John Jay. Parang panaginip ang lahat, maliban sa pagkakataong ito, si Sim Chong ang sumalo ng bala para kay John Jay. Agad na pinigilan ng pulis si Chi-yeon. Nanginginig si John Jay sa pagkabigla at hindi matanggap ang nangyari. Isa-isa nang nawala ang mga taong mahalaga sa kanya hanggang makarating sila sa ospital. Nakiusap si Sim Chong na huwag siyang iwan mag-isa. Samantala, naalala ni Chi-yeon na nasa bulsa pa niya ang kahon ng lason na ibinigay niya kay Nam-do. Nagkunwari siyang pupunta sa banyo at doon ininom ang lason. Si Sim Chong ay dinala sa operating room. Habang iniimbestigahan, bumagsak si Chi-yeon dahil sa lason. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagtatalo ni Shohei at Officer Hong nang biglang pumasok ang isang pulis at iniulat na patay na si Chi-yeon dahil sa pag-inom ng lason. Nang marinig ito ni Shohei, agad siyang nagmadaling puntahan ang anak. Sa kanyang huling sandali, sinabi ni Chi-yeon na parang sumpa ang pagkakaroon ng isang ina tulad niya. At doon siya pumanaw. Samantala, 3 tao ang sabay-sabay na nag-aalala habang hinihintay ang operasyon ni Sim Chong. Pagdating ng balita mula kay Nam-do na patay na si Chi-yeon, nadismaya si John Jay sapagkat iniwasan pa rin ni Chi-yeon ang pananagutan. Sa wakas, dinala si Sim Chong sa recovery room. Nang tanungin ni John Jay ang doktor, sinabi nitong milagro ang nangyari. Kahit kakaiba, normal na bumalik ang lahat kay Sim Chong. Nagising din siya kalaunan. Agad siyang nilapitan ni John Jay at tinanong kung nasasaktan siya. Sinabi rin niya na kung hindi magigising si Sim Chong, sasamahan niya itong mamatay. Labis siyang naantig at nagpasalamat kay Sim Chong sa pagbabalik nito sa kanya. Tahimik na umalis si Nam-do matapos marinig iyon. Pagkatapos ng paglilitis, dinala si Shohei sa bilangguan, habang maraming reporter at tao ang nakamasid. Pagkatapos mapanood ni Dae-yang si Shohei sa screen, siya mismo ang nagkusang makipagkita kay Professor Ki-won. Agad na nakipag-ugnayan ang professor kay John Jay. Kaagad pagkatapos noon, inhipnotismo ng professor si Dae-yang. Bumalik siya sa kanyang panaginip noong bagong taon. Humingi sina Sang-jung at Hong-jong ng tulong kay Master Chan upang basahin ang kanilang kapalaran. Napakamasama ng kapalaran ni Sang-jung. Tinamaan siya ng kidlat, ngunit tumanggi ang kanyang kaluluwa na lumisan. Sa narinig, labis na nag-alala si Sang-jung. Sa gabi, nagtangkang tumakas sina Sang-jung at Hong-jong, ngunit naharang sila ng mga tauhan ni Nam-do. Si Nam-do ang anak ng mga ngalakal na namatay sa dalampasigan. Hinugot ni Nam-do ang kanyang espada at tinaga ang leg ni Sang-jung. Hindi lamang siya nakaganti para sa kanyang ama, nakaganti rin siya para kay Dam-ryong. Pagkatapos noon, pinilit ni Nam-do si Hong-jong na uminom ng lason na gawa sa mga bulaklak ng akonete. Nang magising si Dae-yang, sa wakas ay nalaman niya ang kanyang layunin sa buhay. Alam ni Dae-yang na si Professor ay si Mr. Chan. Alam niya ang lahat ngunit nanahimik at tahimik na nagmasid. Nabaliw si Dae-yang at sinakal ang profesor. Mabuti na lamang at dumating si John Jay sa oras upang pigilan siya. Kung hindi, napatay na sana ang profesor. Dumating din kaagad ang mga pulis upang kontrolin at dalhin si Dae-yang. Tinitigan din ni Dae-yang si Nam-do dahil siya ang pumatay sa kanya sa nakaraang buhay. Nagpanggap si John Jay bilang doktor at binura ang lahat ng medical records ni Sim Chong. Pagkatapos noon, dinala ni John Jay si Sim Chong pauwi. Sa gabi, naghanap ng dahilan si John Jay upang matulog kay Sim Chong, ngunit tumanggi ito. Kinabukasan, inihatid ni Min-yang at ng kanyang asawa si Yuran pauwi, ngunit hindi sila pinapasok. Nag-isip si Min-yang at ang kanyang asawa ng maraming dahilan upang makapasok. Hindi nila inakala na muli nilang makikita si Director Kim Jae-hee. Kinailangan ni Sim Chong na magtakda ng hiwalay na pag-uusap kasama sina Min-yang at ang kanyang asawa.
Ngunit nang umalis na sila, ganap na nakalimutan ng dalawa ang tungkol dito. Para kay Namdoo, napakahiwaga nito. Nais pa nga niyang agawin si Sim Chong mula kay John Jay. Dahil dito, nagalit si John Jay at hinabol si Namdoo. Hindi na malaya ni John Jay na biglang inatake sa puso si Sim Chong. Ilang araw na sunod-sunod, inatake si Sim Chong sa puso. Nawalan ng lakas si Sim Chong, na labis na ikinalungkot ni John Jay. Nagpasya si John Jay na magdaos ng huling romantikong gabi kasama si Sim Chong. Alam din ni Sim Chong ang balak ni John Jay, kaya nagsuot siya ng maraming pampaganda. Kahit na mahal ni John Jay si Sim Chong, lalo lamang itong nangayayat at wala siyang magawa. Lalong nasaktan si John Jay kaya ibinalik niya ang pulsera sa kanya. Nagpasya siyang palayain si Sim Chong upang makabalik ito sa dagat. Niyakap ni John Jay si Sim Chong mula sa likod at nakiusap na huwag burahin ang kanyang mga alaala tungkol dito. Hiling niya na maaalala niya pa rin si Sim Chong at patuloy na mabuhay. Ngunit inisip ni Sim Chong na magdurusa si John Jay, kaya nagpasya siyang halikan ito upang burahin ang lahat ng kanyang alaala. Pagkatapos, binura rin ni Sim Chong ang mga alaala ng mga tao sa paligid niya. Pinuntahan ni Sim Chong ang kanyang mga mahalagang kaibigan. Kinamayan sila ni Sim Chong upang mabura ang kanilang mga alaala. Nais niyang tuluyang maglaho sa mundong ito. Pagkatapos, pumunta si Sim Chong sa dalampasigan upang panoorin ang mga alon. Nag-atubili si Sim Chong sandali at pagkatapos ay tumalon sa pamilyar na karagatan. 3 taon ang mabilis na lumipas, ngunit walang nagbago. Ang tanging naiiba ay laging pakiramdam ni John Jay na may nawawala sa kanya. Kumuha ng pagsusulit sa batas si John Jay at nais maging piskal. Hindi inasahan ni John Jay na ang lugar ng kanyang internship ay ang opisina kung saan siya dati nang uto. Gayunpaman, mahusay talaga ang kanyang kakayahan. Minsan, pagkatapos ng trabaho, lumalabas si John Jay upang kumain kasama si Police Hong. Nagpalit na rin si Namdoo at naging kilalang lektor. Sa kailaliman ng dagat, nakapagpahinga at lubusang gumaling si Sim Chong. Panahon na para ipagpatuloy ni Sim Chong ang paghahanap sa kanyang pag-ibig. Sa oras na yon, may isang lalaking taga-deliver ng kargamento. Nagtaka siya kung bakit ang address ay nasa dalampasigan. Biglang may kamay na umabot pataas upang kunin ang bag. Sa banyo naman, may babaeng nakasuot ng sweet na tuyo ang buhok sa kakaibang paraan. Si Sim Chong pala ito, ang sirena. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang bus. Mabilis na sumakay si Sim Chong at nagtungo sa Seoul. Doon, nakita ni Sim Chong ang isang dalagang nakatitig sa aquarium. Naramdaman ni Sim Chong ang awa at nagpasya siyang yayain itong kumain. Doon, nagkwento ang dalaga na pumunta siya roon dahil sa isang lalaki. Kaagad na tinanong ni Sim Chong ang tungkol sa lalaki kung mahal ba siya nito. Ngunit nag-isip sandali ang dalaga at umiling. Pagkatapos, nagtungo si Sim Chong sa bahay ni John Jay. Ang nagbukas ng pinto ay si Namdoo. Ngunit dahil nabura ni Sim Chong ang alaala ni Namdoo, hindi niya siya nakilala. Dumating naman si Yuran at inanyayahan si Sim Chong na pumasok para uminom. Nang makapasok si Sim Chong sa pamilyar na bahay, hindi niya napigil ang kanyang damdamin. Matalinong kinuha ni Sim Chong ang papel sa ilalim ng mesa at mabilis siyang tumakbo sa banyo nang hindi na pinapakita ang daan. Sa oras na ito, nagsimula na ring bumagsak ang unang nyebe ng taon. Lahat ng dako ay puno ng mga alaala ni na Sim Chong at John Jay. Nang makita ni Sim Chong na maayos at masaya ang pamumuhay ni John Jay kahit wala siya, naupo si Sim Chong at pinagsisihan ang pagbabalik niya rito. Sa sandaling iyon, lumapit si John Jay na may dalang payong at iniabot ang kanyang kamay para hawakan ni Sim Chong. Tinanong siya ni Sim Chong kung bakit naalala pa rin siya nito. Sa katunayan, naitala ni John Jay sa kanyang diary ang bawat sandali kasama si Sim Chong. Pumunta siya kung saan-saan hanggang sa nakahanap siya ng isang bahay bakasyonan sa tabing dagat para sa kanilang dalawa. Mahigpit na niyakap ni na Sim Chong at John Jay ang isa't isa sa gitna ng malamig na nyebe. Pagkatapos noon, nakabalik si Sim Chong sa pamilyar na silong. Nais sanang halikan ni Sim Chong si John Jay, ngunit inisip ni John Jay na nais nitong kunin ang kanyang mga alaala kaya umiwas siya. Nang si John Jay naman ang gustong humalik, tumanggi si Sim Chong. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa wakas, ikinasal na sina Sim Chong at John Jay. Noon, nag-aaral si Sim Chong para sa kanyang pagsusulit sa universidad, ngunit pinilit siya ni John Jay na magpahinga at matulog. Samantala, nakapasa na si John Jay sa pagsusulit sa batas, at nagpasya siyang manirahan kasama si Sim Chong malapit sa dagat. Nagdadalang tao si Sim Chong sa kanilang unang anak at madalas kumain ng marami. Palagi silang magkasama at ayaw na ayaw nilang magkalayo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.